Isang linggo na ang nakakalipas mula noong huli kong nakausap si Yaya. Sa tuwing susubukan kong kausapin siya, nahuhuli ako ni Vrix at kinukuha ang phone ko sa kamay ko. Tumawag din si Yaya para magtanong tungkol sa akin pero laging nagdadahilan si Vrix. Sinubukan akong tulungan ni Ryan at nawala rin ang phone niya. "Mommy, bakit ang boring ng buhay natin?" tanong ni Ryan. Ako at si Ryan, nakaupo kami sa kanyang kama at nanunood ng movie. "Why are you saying this?" itinanong ko. "It's the truth, I want to go out." Nagsimula akong mag-isip, tama siya. Lagi siyang nasa bahay, walang kaibigan, wala. Hindi ito ang ginagawa ng mga bata. Para siyang bilanggo na nahuli sa kulungan at ang bantay bilangguan ay si Mr. Devil Adams. "I think you are right but we can't do anything about it." "Yes we can," sabi niya sa tuwa. Mukhang alam ko na kung ano ang iniisip ng batang ito. At ang sagot ko dito ay isang hell no. "No baby, we are not doing anything that what you are thinking." "Yes we are. Please mommy just think about it. It would be so much fun." "Fun? Do you want to see your mommy dead?" "Please, dad wouldn't say anything. This is madness Ryan. I am not doing this. I don't have anyone to help me." "No," sabi ko sa matigas na boses. Kumunot ang noo ni Ryan saka nagpout na nagpuppy eyes. Tinitigan ko siya ng may pagdududa. Bumangon siya sa kama, tumayo siya, pinunasan niya ang peke niyang luha at sinabing, "I want a new friend. Why is my life like this? Why does no one understand me?" "Ryan, stop. This time hindi mo na ako maloloko." Muli niyang pinunasan ang kanyang pekeng luha. "My life is so miserable. I wish I had a friend." Winagayway ang kamay ko sa harap niya. "Hello, invisible ba ako?" Nagpupunas ng pekeng luha. "Dad, I need a new mommy." "That's it, stop." Nagpupunas ng pekeng luha. "No one is there to take care of this poor child." "Poor child? Who? You? Blackmailing this poor mommy." Nagpatuloy siya, bumuntong hininga ng 3 beses. Ang daming buntong hininga. "Okay fine, I'll do it," sabi ko. Ilang segundo lang ay napalitan ng saya ang mukha niya, tumakbo siya papunta sa akin at niyakap ako. Sabay halik sa pisngi ko, "I love you mommy." Sinamaan ko siya ng tingin. "You are the best. Bella, be ready to die." Napasigaw ako sa sakit. "Vrix Adams," sigaw ko sa galit. As usual nahulog ulit ako sa sofa. Frustrated, tumingin ako ng diretso kay Vrix na inaayos ang kurbata niya sa harap ng salamin. Tumayo ako at nagmarcha papunta sa kanya, hawak ko ang braso niya, pinatalikod ko siya para harapin ako. Sinamaan ko siya ng tingin. "Fuck with your rules. I am not sleeping on that couch again whether you like it or not. I don't fucking care." Hindi ko na siya binigyan ng pagkakataon na magsabi ng kahit ano, at nagmarcha patungo sa washroom, isinara ang pinto. Pagkatapos kong maligo at mag-toothbrush ay bumaba na ako at nakita ko si Vrix at Ryan na nakaupo at kumakain ng almusal. Ang cute nilang tignan pareho. Well, pinanganak na cute ang Ryan ko pero ang cute din ni Vrix kapag hindi si Mr. Devil Adams. "Hello to my baby," nakangiting sabi ko kay Ryan. Then lumingon kay Vrix, nanlilisik na sabi ko, "And to Mr. Devil Adams too." Humagikgik si Ryan. Sinamaan ako ng tingin ni Vrix. Pumunta ako kay Ryan at umupo sa tabi niya, nagsimula na akong kumain ng almusal ko. Sinundot ni Ryan ang braso ko, napalingon ako sa kanya. Sinenyasan niya ako na sabihin yun. Nagsimula akong umubo at sinenyasan siya pabalik na nagsasabing no. Muli siyang bumulong ng please. Umiling ako, nagpuppy eyes siya. Ipinilig ko ang ulo ko saka napapikit. Kung titingnan ko siya ngayon, siguradong mahuhulog ako sa kakyutan niya. "What is it Bella?" boses ni Vrix. Lumingon ako sa kanya, para lang makita si Vrix na kumakain ng pagkain, tahimik na hindi man lang tumitingin sa akin. Napalunok ako. "Mommy has something to say dad," sabi ni Ryan. Sinamaan ko siya ng tingin. Sumenyas na naman siya sa akin. Nilingon ko si Vrix, nakatingin na siya sa akin nang nakataas ang kilay. So I wanted to talk to you." "Yes, I heard him. What do you want to talk about?" sabi ni Vrix. Me and Ryan and me, like we." "Bella, stop complicating things and say it." Napabuntong hininga ako at pumikit. "Will you take me and Ryan out?" Mabilis kong sinabi, para wala siyang maintindihan at hindi ko nauulitin pa.
Iminulat ko ang isang mata ko nang makita ko siyang nakatingin sa akin ng walang ekspresyon. Dahan-dahan kong iminulat ang aking mga mata at may malungkot na mukha ay nagpatuloy ako. I mean we are always in the house like prisoners, please take us somewhere out. Ryan too deserves to go out and enjoy. I mean watching movies all the time also get boring, then the playroom also gets boring with all the same stuffs every day. He must also enjoy something different like other kids do. I mean he has the right to experience things. I feel so sad looking at my poor baby always captured in a room with nothing to do except studies. As parents, we can at least do this much for him. To see his happy face, to see my baby smile. Sa wakas natapos ko. Pagtingin ko sa harapan, nakita ko si Vrix na nakatitig sa akin ng blankong tingin. Napalingon ako kay Ryan na nakatingin siya sa akin habang nakabuka ang bibig. Shock. Surprise. Tinakpan naman ni Ryan ang bibig at napalunok ng malakas. Marami ba akong sinabi? Oo. Si Ryan pagkatapos ay nagbigay ng slow claps na may parehong ekspresyon. Mommy, that speech was so awesome. Napangiti ako at napatingin sa harapan ko si Vrix na umiiling na parang hindi makapaniwala. I pouted making puppy eyes. Please Vrix. Bumuntong hininga siya sa inis na tumayo sa kinauupuan niya, inayos niya ang suit niya. Fine, we'll go tomorrow. Really? Bulalas ni Ryan sa tuwa. Tumingin si Vrix sa kanya at sinabing, I am not ready to hear another long speech from your mom, so it's better we go. Wow, finally, sigaw ni Ryan saka ako niyakap. Thank you so much mommy. I love you so much. You are the best. Hinalikan ko siya sa pisngi. All love to mommy, nothing for daddy, sabi ni Vrix. Napatingin ako sa kanya at hinila si Ryan palapit sa sarili ko, jealous devil. Okay fine, I am the devil right. We are not going anywhere then. Nanlaki ang mata ko. No, sorry, please no. Bumulong ako sa tenga ni Ryan. Go and kiss him. Tumayo si Ryan sa kinauupuan niya at tumakbo papunta kay Vrix. Binuhat ni Vrix si Ryan sa braso. Hinalikan ni Ryan ang pisngi ni Vrix, ngumiti si Vrix sa kanya saka hinalikan ito sa pisngi. Thanks dad, I love you. Pagkababa ni Ryan ay nanatiling nakatayo si Vrix. I am still waiting, sabi ni Vrix. Hinalikan kanya, ano pa bang gusto mo sa batang iyon? Sagot ko na sinusubukang ipagtanggol ang baby ko at iligtas siya sa devil daddy niya. Well, hindi ako tinawag ng batang iyon na devil. Kaya, ang tumawag sa akin na devil ay kailangang magbayad ng isang presyo. Sabi ni Vrix. Bumaba ako at napakagatlabi. Naghihintay ako Bella. Gusto niya rin bang halikan ko siya? Mommy, you have to do it, come on. Come on Bella, hindi ito ang unang pagkakataon na gagawin mo yun, be the strong Bella and do it. Oo kaya ko ito, isang halik lang, tama. Oo. Pero bakit gusto niyang halikan ko siya bigla? Paano ko malalaman iyon? Ako ang iyong conscience hindi siya. Oo tama. Anyways this man can do anything, paano ko makakalimutan na bipolar as siya? Earth Tabela, naputol ang pag-iisip ko nang tawagin ako ni Vrix. Tumayo ako sa kinauupuan ko at pumunta sa kanya. Tumayo ako sa harapan niya. Inihilig ko ang mukha ko sa labi niya at ipinikit ko ang mga mata ko. Jesus, nararamdaman ko ang mga monkey na may disco party sa tiyan ko. I feel so nervous right now and also excited, ito ang unang beses na humihingi siya ng halik. Iba ang pakiramdam na ito. Hahalikan ko na sana siya, nang maramdaman kong lumalayo siya. Iminulat ko ang mga mata ko nang makita ko siya, nakatayo siya sa di kalayuan, malayo sa akin na may naguguluhan na tingin, at binigyan ko rin siya ng parehong nalilitong tingin. Anong ginagawa mo? Tanong niya. Ikaw na mismo ang nagsabi na halikan kita, yan ang ginagawa ko. Ano? Tanong niya na nakakunot ang kilay. Kiss, you asked for that. Napatingin ako kay Ryan at nakita kong hinahampas niya ang ulo niya at paglingon ko kay Vrix, nakita kong hindi makapaniwalang nakatitig siya sa akin. Akala mo talaga, I was asking you to apologize to me. Linisin mo yung utak mo Bella. What the actual fuck? He wanted me to apologize and me, Bella you are so dumb. Medyo na-disappoint ako, syempre, nadismaya ako, gusto ko siyang halikan. So, Bella am I getting an apology from you? Tanong niya sabay evil smirk. Hindi ko alam kung bakit pero nabuhay ang galit sa loob ko at sinabi kong, no, you are not. You are a devil,
this is the truth. With that bumalik ako sa taas sa kwarto ko. Buong araw akong nasa kwarto ko na walang ginagawa. Ilang beses dumating si Ryan para pasayahin ako at gaya ng dati ay matagumpay siya sa paggawa niyan. Hindi niyo ako masisisi. Ang pout na mukha ni Cutie ang laging weak point ko. Ako at si Ryan, nakaupo kami sa kwarto ko, nakaupo lang ako at nakatitig sa kanya ng bored na tingin. Mommy, this is so difficult. My intelligent brain hates maths, sabi ni Ryan. He trying to solve a problem sa loob ng 30 minuto ngunit wala. Baby, this is the reason why mommy hate math. Wait, may idea ako, sabi ko sa excited. Tumingin sa akin si Ryan na buong pag-asa sa kanyang mga mata. Let's take a break for some time then we can try again. Yeah, mommy, that sounds good. I know, right? I am great. So, let's dance. Dance. Yeah, that's my way of chilling and let me tell you it's freaking amazing. I haven't tried. What? You haven't tried dancing? Sigaw ko na bumangon sa aking kama sa gulat. Siguradong aatakihin ako sa puso ng batang ito. Sino ang hindi pa nakakasubok na sumayaw? Tinakpan ni Ryan ang kanyang mga tenga gamit ang kanyang mga kamay at sinabing, Mommy, slow down. My ears. Sorry, but why haven't you tried dancing? Dude, are you crazy? No, Dad has never taught me that. Sabi ni Ryan na nakatingin sa ibaba habang kinakalikot ang laylayan ng suot niyang shirt. Ugh, syempre si Vrix Adams. Anyways, forget Dad, Mommy will teach you everything. Kinuha ko ang phone ko sa bedside table at nagpatugtog ng kanta. Nagsimula at ako din. Nagsimula akong sumayaw sa kanta habang kumakanta. Pinatugtog ko ang Swallow Song ni Jason Derulo. Tumayo si Ryan sa kama at nagtanong sa masayang boses. Wow, Mommy, which song is this? This is good and your dance too. I know, baby, you two dance and enjoy. Dancing is not hard, come on. Kami ay sumisigaw sa itaas ng aming mga boses at sumasayaw. Para kaming mga bata. Buti na lang bata siya pero parang isa rin ako. Napakasaya ng pagsasayaw. Nawala ako sa sayaw kaya nakalimutan kong wala ako sa sarili kong lumang kwarto at bumangon ako sa kama at sinimulang gawin ang aking mga galaw ng masaya, na iindayog ang aking balakang. What the hell are you both doing? Dumating ang boses ng isang taong puno ng irritation. Napatigil si Ryan sa pagsasayaw at pagsigaw at ako, scoffs. I literally froze. Hindi na ako lumingon pa para makita yung tao kasi alam ko na kung sino yun. The Great Vrix Adams. Pinapatay ako ng kahihiyan. Bakit kailangan niyang dumating ngayon? Switch off the music, sabi ni Vrix sa matigas na boses. Kinuha ni Ryan ang phone at pinatay ito. Tapos tumakbo siya papunta kay Vrix. Dad, Mommy and I were dancing. Mommy said she would teach me how to dance. On the bed, tanong ni Vrix. Ramdam ko na ang titig niya ngayon ay nasa akin. Dahan-dahan akong lumingon at nakita ko si Vrix na nakatingin sa akin. We were just dancing. That's called dancing. I thought that's calling jumping on the bed. Nagsimulang maglakad si Vrix papunta sa akin. Kinagat ko ang labi ko. Pagkatapos ay tumayo siya sa harap ko habang nasa bulsa ang mga kamay. Tiningnan niya ako mula itaas hanggang ibaba at bumuntong hininga, umiling. Balak mo bang tumayo sa kama buong gabi? Napagtanto ko na nakatayo pa rin ako sa kama. Umiling ako at mabilis na bumaba sa kama. This shit is so embarrassing. Lumapit siya sa akin ng ilang hakbang at sinabing, You know, I really wonder sometimes if you are 24 or 5. Tumingin ako sa ibaba. It's all your fault. You didn't teach Ryan dancing so I had to do it. One of the parent must fulfill their duty. Sabi ko sa wakas. That's not called dancing. That's my style of dancing. Putol ko. Siya ay napabuntong hininga. Ha! Nanalo si Bella na natalo si Vrix. I am great. With a victory smile plastered on my face sabi ko, Ryan, baby, let's go and have the dinner. Daddy has nothing more to say. Sinamaan ako ng tingin ni Vrix. Isang malapad na ngiti ang ibinigay ko at tumakbo papunta kay Ryan, pinalabas siya ng kwarto. After the dinner pagbalik ko sa room namin, walang bakas si Vrix. Hell yes, nag-smirk ako. Come on Bella, ito na ang pagkakataon mong makuha ang kama. Tumakbo ako sa kama at humiga at hinila ang duvet pataas hanggang sa ulo ko. Napahagikik ako habang iniisip ang mukha ni Vrix na may pagkainis. Bumukas ang pinto ng kwarto pagkaraan ng ilang minuto. Bella, wag kang susuko. Lumaban para sa iyong kama. I love you baby, alam kong kaya mo ito.
I looked up ready to fight with him for my bed, pero nang makita ko ang mukha niya nabigla ako. Namumula ang mga mata niya, at nadadapa siya. Ilan ang nainom niya ngayon? Vrix. Tinawag ko siya pero hindi siya sumasagot. Babangon na sana ako sa kama nang bumagsak si Vrix sa kama, mas partikular sa akin, kaya napabalikwas ako sa kama. Nanlaki ang mata ko. Vrix, tawag ko sa kanya. Hindi niya yun pinansin at pumunta ang kamay niya sa likod ko, yumakap siya sa bewang ko at hinila ako palapit sa katawan niya. Ano ang ginagawa niya? Vrix, lasing ka na. Nagtaas siya ng mata, to finally meet with mine. I could see a sad smile in his face. I am. Unti-unting nawala ang ngiti sa kanyang mukha na tinitigan niya ako ng ilang sandali. Napatitig ako sa kanyang mga mata, ngunit hindi ko mawari kung anong emosyon ang kanyang tinitingnan. Dahan-dahan niyang inilapit ang isa niyang kamay sa mukha ko, inalis ang ilang hibla ng buhok ko, sabi niya. You are beautiful, Bella. Naglakbay ang mga mata niya mula sa mata ko, papunta sa labi ko. Tumigil ang mga mata niya sa labi ko. Dinilaan niya ang labi niya, kinagat ko ang labi ko. Wala kang ideya kung gaano ako naon sa ugali mo. Dahil dito nagsimulang tumibok ng parang baliw ang puso ko. Inilapit niya ang mukha niya sa mukha ko at naglapat ang mga labi namin. Walang gumagalaw sa amin. Nakalapat ang labi niya sa labi ko, hindi niya sinubukang palalimin ang halik o humiwalay. Napakasarap ng pakiramdam ng labi niya sa labi ko kaya ayaw kong humiwalay siya. Ito ang pangalawang beses na naghahalikan kami, at ito ay ibang-iba. Nakapikit ang mga mata ni Vrix at ang sa akin ay dilat na nakatitig sa mukha niya. Makalipas ang ilang sandali ay humiwalay siya, hinila ang aking katawan palapit sa kanyang sarili, ang kanyang ulo ay nakapatong sa leeg ko. Alam mo, Bella, I miss her. I miss her so much. Bulong niya. Sino ba ang tinutukoy niya? It's the day I lost her. Today is that day and every year this day makes me feel sick. Hindi ko alam kung sino ang kausap niya, pero kung sino man yun ay ramdam ko ang sakit sa boses niya. Isang banayad na halik ang ginawa ni Vrix sa aking leeg dahilan para manginig ako. Vrix, wala ka sa katinuan. Ang init-init mo. Okay, butterflies, time to calm down, please. Anong ginagawa mo sa akin, Vrix Adams? Kinaumagahan nagising ako na may mabigat na bagay sa akin. Iminulat ko ang aking mga mata para lang makita si Vrix na natutulog pa rin sa parehong posisyon. Tumingin ako sa orasan, 9 na. This was the first time he is sleeping for so late. Napaka-peaceful ng itsura niya. Napagod siguro siya. I traced my fingers through his hair. Nang gumalaw siya ng konti ay agad kong hinila ang kamay ko. Nagmulat ng mata si Vrix at tumingin sa akin. I'm sorry, hindi ko sinasadyang gisingin ka, sabi ko sa nagpapanik na boses. Muli niyang ipinikit ang kanyang mga mata at saka binuksan iyon. Bumaba ang tingin niya sa kinatatayuan namin at naguguluhan siyang tumingin sa akin. Anong ginagawa mo sa kama? Tanong niya sa paos na boses sa umaga. No, lasing ka kagabi at. Hindi na niya ako pinatapos sa sasabihin, at tumayo na siya sa harapan ko at dumiretso sa washroom. Bobo, stupid Bella. Ngayon ay muli siyang bumalik sa devil. Pagkalabas ng washroom, tapos habang nag-aalmusal, hindi ako pinapansin ni Vrix palagi, habang naghahanda kami para pumunta sa amusement park. Sinubukan ko siyang kausapin pero naghanda na siya at walang sabi-sabing lumabas ng kwarto, isang salita. Umaarte siya na parang ginawa ko na ang lahat, as if naman kasalanan ko ang lahat. Nang makarating kami sa amusement park, tumakbo si Ryan sa unang ride na tuwang-tuwa. Ako at si Vrix, sinundan namin siya sa likod. Hindi man lang ako nilingon ni Vrix. First ride ay kids ride kung saan nagpunta si Ryan habang naghihintay kami na nakatingin kay Ryan na tuwang-tuwa at tumatalon. I have decided enough of trying to talk to him, hindi ko rin naman siya kakausapin. Wala akong kasalanan, siya ang lasing, siya ang unang humulik sa akin, siya ang humiga sa akin, ang sakit pa rin ng braso ko dahil sa kanya. Kaya Mr. Vrix Adams, pwede ka na mag-fuck off, wala na akong pakialam. Napatingin ako kay Ryan, mukhang tuwang-tuwa siya. Nakangiti akong tumingin sa kanya. My all sacrifice is for you baby and I think all my sacrifice is worth that smile on your face. Kumaway siya sa akin, kumaway naman ako sa kanya. Tapos sumigaw siya from the ride. Mommy, this is so much fun. Nakangiti akong tumingin sa kanya. Mukhang masaya siya, biglang sabi ni Vrix. Akala ko hindi mo ako kinakausap. Napatingin ako kay Vrix na nakatingin siya kay Ryan na may ngiti sa labi. Aaminin ko, he looks really good talaga kapag ngumingiti. Sa tingin ko dapat kang ngumiti ng mas madalas, sabi ko na nakatitig pa rin sa kanya. Iniharap niya ang mukha niya sa akin. Binigyan ko siya ng isang ngiti, ngumiti naman siya pabalik sabay iling, tapos bumaling ulit kay Ryan. After that ride kinaladkad ni Ryan si Vrix para bilhan siya ng machine gun.
Sinundan ko sila, binilhan siya ni Vrix ng machine gun niya, tapos pumunta kami sa ibang rides. Nang makarating kami sa harap ng ride, huminto ako. Nanlaki ang mata ko. Roller coaster. Fuck. Shit. I am not going in that one. Naramdaman kong huminto at lumingon sa akin ang kawalan ko sa tabi ni Vrix, napatigil din si Ryan at lumingon. Tumingin sa akin si Vrix na nakakunot ang mga kilay, tanong ni Ryan, "Mommy, what is it? Why are you not coming?" Napalunok ako ng malakas. "Why don't you both go and have fun? I am fine here." "No, Mommy, you should come too." Lumapit sa akin si Ryan at sinimulang hilahin ako. Hinila ko siya pabalik at nanatiling nakadikit sa pwesto ko. "I am good, you both can go." "No," pagtatalo ni Ryan. "Yes," sinamaan ko siya ng tingin. "No," sinubukan niya ulit akong hilahin, hinila ko ulit siya pabalik. "Yes, Mommy," mas pinandilatan niya ako na parang binabalaan ako. "Ryan," binalik ko ang tingin ko sa kanya. "Mommy," sumigaw siya. "Ryan," sigaw ko pabalik. "Titigil ba kayong dalawa sa pag-arte na parang bata?" sabi ni Vrix. "I'm a kid, Dad," sabi ni Ryan na lumingon kay Vrix tapos tumalikod siya para titigan ako. "Ask Mommy to stop acting like a kid and come with us." "Hell no, I am not going in that." "Why?" tanong ni Ryan. "Jesus, bakit ba ang tigas ng ulo niya?" "Bella," sabi ni Vrix sa matigas na boses. Umiling ako sa nagsusumamong mga mata. "Why?" tanong ulit ni Vrix. "Fuck it, because I am scared of heights." Pareho silang nakatitig sa akin ng blankong mukha. "What? There are people who are scared of heights and look at the ride." Tumingala ako sa ride. Tumingala din si Ryan. "I mean, I am not crazy to go near death, and I am in no mood to die so soon. I am young for that." Sabi ko na nakatingin lang sa ride na ini-imagine ang kamatayan ko kung mahulog ako mula doon. Tapos tumingin ulit ako sa kanila. "So, sorry people, I am not going in that one. Mommy, please, no. Ryan, just do a favor for Dad. Go get 3 tickets," sabi ni Vrix kay Ryan. Agad na nagliwanag ang mukha ni Ryan. Tumango siya at ngumisi sabay tingin sa akin saka tumakbo para kunin ang ticket. Oh boy, hindi maganda sa pakiramdam ang ngiting yun. Nang makaalis si Ryan ay nagsimulang lumakad si Vrix patungo sa akin. Nanlaki ang mata ko. "No, Vrix, no. Lumayo ka, Vrix." Hindi siya tumigil. "Vrix, lumayo ka." Tatakbo na sana ako nang hilahin ni Vrix ang kamay ko at binuhat ako ng bridal style. "Now, you are going." Ibinaba ako ni Vrix. "You chose this, Bella." "No, I didn't. No, Vrix, please." Hindi niya ako pinakinggan at nagpatuloy sa paglalakad patungo sa ride na nagpupumiglas ako sa kanyang mga bisig. Lahat ng tao sa paligid ay nakatingin sa amin na may ngiti sa labi. Ngiti, talaga, namamatay ako dito at nakangiti sila. "Parehas kayong cute," may sumigaw. "Cute my ass." Napatingin ako kay Vrix na nakangiti. "Dad here," sigaw ni Ryan na nakaupo na sa isang upuan. Nagsimulang lumipat doon si Vrix. "No, no, no," sigaw ko ng sigaw pero hindi niya ako pinakinggan. Nang makarating na kami sa upuan namin ay inilapag ako sa upuan at kinabit ang seatbelt. Sa kaliwa nakaupo si Ryan at sa kanan naman si Vrix, at ako naman, nasa gitna. Ipinikit ko ang aking mga mata. "Yaya, pasensya na po sa hindi ko pagsabi ng huling goodbye sa inyo. I am going to heaven. Mahal na mahal kita, Yaya." "Stop overreacting, Bella. Hindi ka mamamatay," sabi ni Vrix. "Yes, Mommy, take a chill pill." Pinandilatan ko silang dalawa. "Overreacting. I am overreacting. If by chance I am alive, after this scary thingy, I swear you both will be dead," bulong kong sigaw. "Okay, Mommy will see that. Wait on, it's starting." "Oh Jesus, fuck, I don't want to die." Napasigaw ako at hinawakan ng mahigpit ang isang braso ni Vrix na itinatago ang mukha ko sa leeg niya. Nang matapos ang ride, I came down running. "You know what? I am never coming here again, you both are so bad." "Mommy, stop shouting," sabi ni Ryan sabay takip ng tenga. "Stop shouting. How? You know I was this close to death." Ipinakita ko sa kanya ang paglapit ng kamay ko sa mukha ko. Nagsimula akong umiyak. Fake one, of course. It's just because of my good deeds that I am still alive, or you both were ready with the plan of killing me. Napabuntong hininga si Vrix at sinabing, "Such a drama queen. Alam mo dapat ako ang nagsasabi niyan. Muntik mo nang patayin ang braso ko." Napatingin ako sa braso niya. "It's completely fine, dude. Sino ba ang nagtanong na ihatid mo ako doon? You deserve that." "But Mommy," ang dami mong sigaw sa ride, akala ko bababa na ako sa ride na bingi.
That wasn't shouting, Ryan, that's called cursing. Itinama ni Vrick si Ryan sa kalumingon sa akin at sinabing, "You love to break the rules, don't you? Hindi mo dapat ako sinama sa karumaldumal na kalokohan na iyon," sabi ko sa kanya. "Kasalanan mo." Pagkatapos ng ride na iyon ay hindi na naglakas loob sina Vricks at Ryan na dalhin ako sa alinman sa mga rides na tumatalakay sa heights. Mahal nila ang kanilang mga tainga at ayaw nilang mabingi. Mabuti para sa kanila. Nung oras na ng uwian pagkatapos namin sa lahat ng rides, tumakbo si Ryan papunta sa kotse habang naglalakad kami ni Vricks papunta sa sasakyan. Nagugutom ako, kahit kumain ako ng chocolate pastry at sandwich pero wala pa rin akong magagawa. Sinundot ko ang braso ni Vricks, tumalikod siya. "I am hungry," medyo nahihiya kong sabi. "Yes, may pupuntahan tayong kainan," sabi niya sa kahinawakan ng kamay ko, nang walang pag-aalinlangan. Napatingin ako sa kanya, casual lang siyang naglalakad. There, patahimikin ng mga butterflies. Itong si Vricks ay bago lang sa akin. Ang sarap sa pakiramdam kapag inaalagaan niya ako. I feel so special, but I know one thing, bukas magbabago na ang lahat. Muli siyang lilingon sa devil siya. Alam kong ginagawa niya ang lahat para lang kay Ryan, wala akong halaga sa kanya. Gusto lang niyang makitang masaya si Ryan. Mother lang ako ni Ryan at asawa ni Vricks Adams na pinakasalan niya, para lang sa anak niya. Pagkatapos ng park, dinala kami ni Vricks sa isang restaurant. Umorder si Ryan ng paborito niyang chicken, gusto niyang matikman ko, dahil mas maganda daw ang item na iyon dito. "Dad, did you see mommy today? She was shouting so much." "Shut up, I was scared, okay?" Humagikgik siya. Napatingin ako kay Vricks, umiling lang siya habang nakatingin sa akin na may ngiti sa labi. Sinamaan ko siya ng tingin. Pero masaya ako, at least napapangiti ko siya. Masarap sa kanya ang ngiting iyon. Ang puso ko. "Look who do we have here?" May narinig akong boses mula sa likuran namin ni Ryan. Since katabi ko si Ryan, nakita kong nanigas ang katawan ni Vricks habang nakaupo sa harap namin ni Ryan, kaya madali niyang makita kung sino ang nasa likod namin. Lumingon ako at nakita ko ang isang magandang ginang na nakatayo na nakatingin kay Vricks, dahan-dahang naglakbay ang mga mata niya kay Ryan. Ngumiti ito sa kanya. Napatingin ako kay Ryan at nakita ko ang biglang takot sa mukha niya. Lumapit siya sa akin at niyakap ako, itinago ang mukha. Tumingin sa akin ang babae na may kasamang evil smirk. Tinahak niya ang daan patungo sa amin. Hahawakan na sana niya si Ryan, nang magsalita si Vricks. "Don't you dare touch him." Mas humigpit ang pagkakahawak ni Ryan sa akin nang marinig ang sinabi ni Vricks. "Hindi mo maaalis ang karapatan kong hawakan ang sarili kong anak." Nakangiting protesta ng ginang. Nanlaki ang mata ko, anak niya. Siya ang mother ni Ryan. Ibig sabihin, siya ang ex-wife ni Vricks. Ang ganda niya talaga. Paano niya ako magugustuhan kung mayroon siyang napakagandang asawa? "Oh, shut up. You are more beautiful with a beautiful heart. You are precious." Tumayo si Vricks sa kinauupuan niya at humarap sa kanya. "Anak," nanunuya siya. "Itinuring mo pa rin ang iyong sarili bilang kanyang ina." "Ako ang mother niya, Vricks." Inilibot ni Vricks ang kanyang mga mata. "You are not. You are the most horrible dream of his life that I want him to forget." Bakit niya sinasabi ang mga masasakit na salita sa kanya? "Tumigil ka." Binalaan siya ng ginang. "Bakit? Masakit ang katotohanan." "Vricks, mother niya ako at hindi mo ako mapipigilan na lumapit sa kanya." "Well, kaya ko naman. Ako ang kanyang ama. Nasa akin ang lahat ng karapatan na protektahan siya sa isang bitch na tulad mo." "Bitch? Ako? Kung gayon ano ka, isang makasarili na bastard na walang ibang mahalaga kundi ang kanyang sarili." Nanatiling tahimik si Vricks, pero nakita kong umigting ang panga niya. Naghihintay ako nang sasabihin niya, hindi niya ito matatawag na selfish kapag lagi itong nag-aalala kay Ryan, sa sobrang pag-aalaga nito sa kanya. Hindi siya makasarili, nagmamalasakit siya sa mga tao. Makalipas ang ilang sandali ay nagsalita na rin siya. "Fine, I am a selfish bastard, but I am at least not like you, to cheat on the people who love me." "Vricks, umalis ka na, Brittany." Binigyan niya si Vricks ng pinakapuot na titig. "He is my son, and I will get him back no matter what. I will fight you, Vricks." Ngumisi si Vricks at inilagay ang mga kamay sa bulsa ng pantalon niya. "Maghihintay ako. Sigurado akong maraming pera ang boyfriend mo para kumuha ng pinakamahusay na abogado para sa iyo." Vricks then bent down to her height and said, "Pero trust me, it's not even the half of what I have. Still, you can try, I won't stop you." Huwag kang masyadong magtiwala, Vricks Adams, hindi mo masasabi kung ano ang naghihintay sa iyo sa hinaharap. "Siguro I am overconfident, that's because I know one thing for sure, you are not getting Ryan. He will stay with me." Hindi ba pwedeng kalimutan na lang natin ang nakaraan at magsimula ng bago?
Hindi natin kaya. Hindi ko makakalimutan ang ginawa mo at hindi rin siya. I have given you enough chances, not again. At least makita ko siya, she said in a pleading tone at akmang hahawakan ulit si Ryan nang hawakan ni Vrix ang kamay niya. Bigla na lang bakit parang tunay na ina na mahal ang anak. Dahil mahal ko siya Vrix. Umiling si Vrix, no you don't. Now leave. Nanatili siyang nakaugat sa kanyang kinatatayuan. Huminga ng malalim si Vrix at sinabing, you don't want me to insult you in front of everyone, do you? Vrix. I am warning you for the last time, stay away from him. He doesn't need you, just get out. Napakuyumang panga ng Brittany lady at sinabing, I'll destroy you Vrix Adams. Sabi ko maghihintay ako, now please let us have our dinner. Peacefully. Binigyan niya ng isang huling nakakamatay na tingin si Vrix saka umalis. Okay, can someone please explain to me what is wrong between them? I am sure that lady has done something horrible to Vrix and Ryan kaya naman mukhang galit na galit si Vrix. Baka niloko siya nito o baka sinira niya ang tiwala niya. Oo, sa tingin ko tama ang pangalawa. May trust issue si Vrix sa mga tao. Tumingin ako sa ibaba at nakita ko si Ryan na umiiyak. Humiwalay ako sa pagkakayakap. Tumulo ang luha sa kanyang pisngi. Hinawakan ko ang mukha niya. Hey, you okay? Ryan, baby, talk to mommy. Ngunit patuloy siyang umiiyak, hindi ang normal na pag-iyak. Para siyang nasasaktan na parang hindi siya makahinga ng maayos. Nagpanik akong tumingin sa kanya. Vrix, may nangyayari sa kanya. Hindi siya makahinga ng maayos. Agad namang lumuhod si Vrix. Hinila niya si Ryan mula sa akin, hinawakan niya ng mahigpit ang mga kamay ni Ryan, at ang isa niyang kamay ay hinimas niya ang likod niya. Hey, it's okay, calm down, she's gone. Calm down baby. Pilit siyang pinapakalma ni Vrix pero natakot si Ryan. Nagulat ako, masakit makita si Ryan sa ganitong kalagayan. Sabi ni Vrix, okay come on count with me. 1, 2, 3, 4, 5. Nagsimulang magbilang si Ryan ng 6, 7, 8, 9, 10. You okay? Tanong ni Vrix. Tumango si Ryan. Ngumiti si Vrix sa kanya at pinunasan ang kanyang mga luha. Dad will never let anyone harm you, you don't have to be scared. Niyakap ni Ryan si Vrix, naiiyak na ako sa kalagayan ni Ryan. Anong ginawa niya sa Ryan ko? Will she take me away from you? Sabi ni Ryan sa basag na boses. No, she will not. I will never let her take you away from me. Napakasakit na makita siyang ganito. I want to stay with you Dad. She is bad. I want to stay with you always. Niyakap siya pabalik ni Vrix. You'll always stay with me. Now come on champ, we still have to eat our dinner. Don't you want mommy to taste your favorite chicken? Humiwalay si Ryan at tumango na pinunasan ang kanyang mga luha gamit ang kanyang mga kamay. Good boy. Bumalik si Vrix sa upuan niya, hinila ko si Ryan palapit at hinalikan ang tuktok ng ulo niya. Inihain ng waiter ang pagkain namin, napatingin ako kay Ryan na hindi kumakain. Pinaglalaroan lang niya ang pagkain, kaya kumagat ako sa chicken at napaungol. This tastes so yummy. Namumula pa ang mga mata ni Ryan, pero nang makita niya ang reaksyon ko ay tumingala siya na parang nagtatanong talaga, sabi ko ulit, this is so good. You liked it mommy? Inosenteng tanong niya habang nakadilat ang mga mata. Like, I love it, this is so awesome. Really? Yes baby. I knew it, I knew that you would like it. After all it's my favorite dish. Tumawa ako. So do you guys want anything for dessert? Tanong ni Vrix. Me, tumango si Ryan. Okay, what do you want to have? I see. No, you are not getting any ice cream. Sabi ni Vrix sa matigas na boses. But Dad, I want to eat icy. I said no Ryan, you'll catch cold. No Dad, I'll fight with it. You yourself say that I am a strong boy. Ow, ang cute at inosente ng baby ko. No. Vrix please, mabilis kong sabi para pasayain siya. Don't tell me kinakampihan mo siya. Bata pa siya at gusto ko rin mag-ice cream. Bella. Vrix. Bella, sabi niya na may nagngangalit ng ngipin at nakakuyom ang panga na may galit na mukha. Vrix, sabi ko sabay puppy eyes. Inilibot niya ang kanyang mga mata saka sinabi sa kanyang galit na tono. Mas nakakainis ka kaysa sa kanya. Napahagikik ako. After having the dessert sobrang inis na inis ni Vrix sa aming dalawa. Pero masaya ako, kahit papaano ay ma-enjoy ng baby ko ang kanyang icy. Nakatulog si Ryan sa mga braso ko, habang nasa sasakyan kami. Tahimik ang biyahe sa sasakyan, ako at si Vrix, hindi kami nagsalita.
Pagdating namin sa bahay, dinala ni Vrix si Ryan sa kwarto niya dahil naiintindihan niya na pagod ako para buhatin si Ryan hanggang sa kwarto niya. Pagdating ko sa kwarto ko, nagpalit ako ng damit at kinuha ang phone ko para tawagan si Yaya. Buong araw na hindi ko siya nakausap kahit isang beses. Pagkatapos ng ilang ring ay sinagot niya ang tawag, "Yaya." Sabi ko sa masayang boses. "Bella, kamusta?" Tanong niya. "I am good, Yaya, nagpunta ako sa amusement park ngayon, at sobrang saya namin." "Oh, that's so good to hear. Yaya, okay ka lang?" Itinanong ko. Hindi ko alam kung bakit pero medyo mahina ang boses niya. "Yes, I am fine, medyo nilalamig lang." "Kailan?" "Yaya, dapat kang pumunta sa doktor pagkatapos." "Dapat ba akong pumunta at bisitahin ka?" "No Bella, it's not needed. I will be fine. You don't have to worry." "Pero Yaya." "Bella, I said don't worry. Now I am gonna hang up. Medyo gabi na." "Opo, bye. Ingat ka." With that she hung up. May mali talaga, hindi siya kadalasang ganito. Kahit na siya ay may ubo at sipon ay hindi niya pinakinggan ito. Parang hindi tama. Narinig ko ang pagbukas ng pinto sa likod ko. Paglingon ko, si Vrix pala. Pumasok siya at tinungo ang washroom. Makalipas ang ilang minuto nang bumalik siya, pinuntahan ko siya. "Vrix, may itatanong sana ako sa'yo." Sabi ko, natatakot na baka maintindihan niya o hindi. Tumingin siya sa akin na nakakunot ang kanyang mga kilay na humihiling sa akin na magpatuloy. "Pwede ko bang puntahan si Yaya bukas?" "Please Vrix, I think she is ill. I promise I'll be back soon. Please Vrix." May sasabihin pa sana siya pero hindi ko siya hinayaan. "Maria will take care of Ryan till I am back. I will return as soon as possible. Vrix, I need to go please, baka kailangan niya ako at hindi niya sinasabi sa akin. This one time let me go please. Will you stop and listen to me?" Pinutol ako ni Vrix. Tumingin ako sa ibaba. "You can go but you have to return before 12 p.m. Nagulat ako sa sinabi niya, parang binigyan niya talaga ako ng permiso na puntahan si Yaya. Tumango ako na parang bata. "Isa pa sa susunod, hindi mo kailangang matakot sa pagtatanong sa akin. Alam mo namang hindi ako ganoon kawalang puso." With that pumunta siya sa kanyang kama. Sumilay ang ngiti sa labi ko nang marinig ko siya. Tinungo ko ang daan patungo sa couch with that same stupid smile, at hihiga na sana ng muli ang boses ni Vrix. "You can sleep on the bed." Wait, may mali ba akong narinig? O nananaginip na ba ako? Napalingon ako sa gulat. What? You heard it right. You can sleep on the bed. Kung patuloy kang mahulog mula sa sopa tuwing umaga, duda ako na magiging maayos ang iyong likod. So you can sleep on the bed. Lumawak ang ngiti ko. Naaksidente ba siya? O natamaan ba ang ulo niya sa kung saan? Bakit ba ang bait niya bigla? Anyways, at least may kama na akong matutulugan ngayon. Tumakbo ako papunta sa kama at hihiga na sana ako nang pigilan ako ni Vrix. Wait, hindi ka lalapit sa akin. Sa right side ka matutulog at sa left ako matutulog. Don't try to take advantage sa akin. Tinitigan ko siya nang hindi makapaniwala. Why on earth will I take advantage of yours? You are not that good looking. Sinungaling, sinungaling. Si Bella ay isang sinungaling. Nagsalubong ang kilay niya. Okay fine, you are a little good looking but I am not that pervert. You are safe. Tinitigan niya ako nang may pagdududa. Wait, sa tingin niya ba ay pervy ako? Hindi ako pervert, Vrix. Nagkibit balikat siya at tumabi sa side niya, at humiga ulit sa kama. Ha, my soft beddy, finally. I am coming. Ang beddy na ito ay napakasarap at mainit-init at matigas. Pero ayon sa akin malambot daw ang kama, tama. Dahan-dahan kong iminulat ang mga mata ko, nang makita ko ang mukha ni Vrix sa harapan ko. Napatingin ako sa pwesto namin at nakita ko, nakapulupot ang mga braso ko kay Vrix at natutulog ang isang kamay niya sa likod ng ulo niya, at sa kabilang braso niya ay ang ulo ko. Well, braso niya yata ang unan ko, hehe. Napakapayapa niyang tingnan kapag natutulog. Lumapit ako ng kaunti sa kanya at napapikit ulit, niyakap siya ng mahigpit. Sobrang init ng pakiramdam ko. Bella, papayagan mo ba akong bumangon? Dumating ang boses ni Vrix, at nanlaki ang mga mata ko. Nanlaki ang mata ko, at nakita kong nakatingin siya sa akin. Gising ka na, nahihiya akong tanong sa kinikilos ko. Iiwan mo ba ako? Agad kong binawi ang kamay ko kahit ayoko. Bumangon si Vrix sa kama at pumunta sa washroom, binigyan ako ng huling kakaibang tingin. Pagkalabas ni Vrix ay bumangon na ako at pumunta sa washroom, nag-toothbrush at naligo ng mabuti, naghanda na ako dahil kailangan kong pumunta at makipagkita kay Yaya ngayon, susurpresahin ko siya. Excited na ako. Bumaba ako ng masaya ang mukha, nakita ko ang baby ko na nag-aalmusal kasama ang daddy niya. Pinuntahan ko sila.
Good morning my beautiful baby, and good morning din sa'yo, Mr. Not So Devil Adams. Humagikgik si Ryan at sinabing, Good morning mommy. Looks like someone is really happy today. Of course she is. Umiling-iling na sabi ni Vrix na nakatitig sa akin. Umupo ako sa tabi ni Ryan na nakangiti. Hinahain ako ni Maria ng almusal ko, at binati ko siya ng good morning. Tapos sabi ni Vrix, Ryan, Bella will be out for a while so you have to stay alone for some time. Maria will be there with you of course. Nagliwanag ang mata ni Ryan. Where is mommy going? To see my yaya. I miss her so much and your daddy dear has gave me the permission, sabi ko na hindi na hinintay ang reply ni Vrix. Wow, can I come too? Tanong ni Ryan kay Vrix. Of course you can baby, sabi ko ulit hindi na hinintay si Vrix. No, you can't, sabi ni Vrix sa matigas na tono. Please dad, I promise I would take care of myself. I said no Ryan, you are not going anywhere. Pero Vrix why not? I'll be there with him. Not that I'll leave him alone. Sinubukan kong kumbinsihin siya. Bella, he is not going anywhere. Lumingon si Vrix kay Ryan at sinabing, You wanted to have fun I took you to the amusement park, that's it. Napatingin ako kay Ryan, nakita ko siyang nakatingin sa baba. Tumango lang siya. I feel bad. I have to stand up for my baby's right. Napalunok ako ng mariin at nilingon si Vrix at sinabing, You can't always keep him caged inside this house. You. Pinutol ako ni Vrix na may galit sa mukha. I am no mood to listen to any other lecture of yours. He is my son and I very well know what is good for him. I prefer you stay away from this. He sounded as if Ryan means nothing to me, that I am no one to him. Trying my best to control my tears sabi ko sa basag na boses. Vrix I am his mother. Inilibot ni Vrix ang kanyang mga mata. You are, but he is safe with you only at home. Hindi mo maaalagaan ng maayos ang sarili mo Bella at inaasahan mong iiwan ko siya sa iyo. Hindi ko na kaya, naramdaman ko ang pagsaksak ng kutsilyo sa loob ko. Parang nasaktan ako sa mga salita niya. Wala pa rin siyang tiwala sa akin. Isang luha ang pumatak mula sa aking mga mata. Napansin yata iyon ni Vrix, nakakuyom ang panga niyang sabi. Sorry for hurting your feelings Bella, but I don't want Ryan to get a panic attack again. Sa tingin niya hindi pa ako mature enough para maging mother ni Ryan. Nagbaba ako ng tingin at pinunasan ang luha ko. Tumayo si Vrix sa kinauupuan niya. Hinugot niya ang kanyang coat at sinabing, I'll drop you. Napalunok ako ng luha, tumayo ako, nakatingin pa rin sa ibaba sabi ko. I'll manage. Nilampasan ko siya habang sinusubukang maglakad patungo sa exit nang hawakan ni Vrix ang pulso ko, napatigil ako. Ryan go to your playroom. Utos niya kay Ryan at masunuring pumunta si Ryan sa kanyang playroom na bumubulong sa mahinang boses na bye mommy. I was trying my best na hilahin ang kamay ko sa pagkakahawak niya pero masyado siyang malakas. Ilang segundo lang pagkabalik ni Ryan sa kwarto niya ay pinaikot ako ni Vrix at hinila ako palapit sa kanya ng malakas. Bumalik ang kamay niya sa bewang ko, napayakap ako sa kanya. Hindi ko na napigilan ang mga luha ko na tumutulo na lang mula sa mga mata ko. Hinawakan ni Vrix ang baba ko, pinilit akong tumingala sa kanya. Nang magtama ang mga mata ko, nakita ko siyang nakatingin sa akin na puno ng guilt ang mga mata niya. Bitawan mo ako Vrix, nagawa kong umungol. Tinanggal ni Vrix ang ilang hibla ng buhok ko sa mukha, saka pinunasan ang luha ko gamit ang hinlalaki niya. Nakaramdam ako ng butterfly sa tiyan ko. Yumuko si Vrix sa tenga ko at bumulong. Hindi gustong makita ni Yaya si Bella sa ganitong estado. Tapos hinalikan niya ako sa pisngi, pumikit ako. Vrix. Sabay halik niya sa mata ko, tapos pababa sa ilong ko, yung labi niya tapos pumunta sa kabilang pisngi ko. I'll drop you. Kasabay nito ay humiwalay siya at umalis, naiwan akong naninigas sa aking pwesto. Dahan-dahan kong iminulat ang aking mga mata, at tumingin sa paligid para walang makitang tao. Ako lang ang nakatayo sa kwarto. Nakagat ko ang labi ko, pumunta ang kamay ko sa dibdib ko naramdaman ko ang bilis ng tibok ng puso ko. Bella calm down. Just calm down. Kinakalma ko ang sarili ko, lumabas ako at nakita ko si Vrix na naghihintay sa kotse niya. Tumakbo ako papunta sa kotse at umupo sa tabi niya. The whole ride I was feeling my heart was racing and I was trying to calm myself down. The whole ride not he or me, we didn't speak a single word. Pero pagtingin ko sa kaba ko ay naramdaman kong umisi siya. Pagkababa niya sabi niya susunduin ako ng driver niya dito, at tumango lang ako. Pumasok ako at nagbell. After few minutes binuksan ni Yaya ang pinto, nang hindi tumitingin kahit saan hinawakan ko ang kamay niya, hinila ko siya papasok ng bahay niyakap ko siya ng mahigpit. Yaya, sigaw ko sa tuwa. Humiwalay ako sa yakap, I kissed her cheeks then tinignan ko yung mukha niya.
Hindi ba siya masaya na nandito ako? Bakit parang nag-aalala siya? Bella, sa wakas ay sinabi niya sa kanyang nag-aalalang boses. Yaya, mukhang hindi ka masaya na nandito ako. Okay na ba ang lahat? Tanong ko sa kanya. Bella, wala ka dapat dito. Umalis ka na. Ano, Yaya, I came here to see you. Why are you acting so weird? Hinila niya ako pabalik sa pinto at sinabing, I'll tell you everything later, just leave now. No, I am not going anywhere. Sabihin mo sa akin kung ano ang nangyayari, sabi ko sabay tanggal sa pagkakahawak niya sa kamay ko. Jesus Bella, pakinggan mo lang ako sandali at umalis ka na. No, naputol ako ng kung sino. Bella, napatingin ako sa balikat ni Yaya para makita ang taong pinakaayaw ko sa mundong ito na nakatayo doon. Wala pa rin siyang hiya o guilt sa mukha. Nang makita ko siya ay kumulo ang dugo ko. Seth, bulong ko sa wagas na galit. Anak siya ni Yaya, because of him we are always in trouble. Lumingon ako kay Yaya na may pagtataka na tingin. Yaya, what the hell is this man doing here? Bella panimula niya pero pinutol siya ni Seth. Bella, is this the way to talk to your tito? Ngumisi ako. Tito, tignan mo kung sino ang nagsasalita ng relasyon ngayon. Lumapit ako sa kanya. Ikaw ang nagbenta ng orphanage para lang sa addiction mo, naalala mo ba noon na siya ang nanay mo at ang orphanage na iyon ang lahat sa kanya? Sa tuwing kikita ako ng pera at binigay ko sa kanya, inaalis mo ang pera na iyon sa kanya at sa huli ay wala tayong mapupuntahan. Walang hiyang napangiti siya at sinabing, Mama ko siya at kaya kong kunin ang anumang gusto ko sa kanya. Mama, dalangin ko talaga na walang ina na magkaroon ng anak na tulad mo. Ikaw ang dahilan kung bakit pumunta ang mga sugarol na iyon sa bahay natin para bawiin ang pera nila. Nasaan ka noong mga oras na iyon? Alam mong mag-isa lang siya sa bahay na nakikipag-away sa kanila. Hindi ka pumunta para iligtas siya, sa halip ay pinili mong tumakas na parang duwag ka. Nakikita kong marami kang natutunang magsalita. Itinuro ba ito ng billionaire husband mo? I am disappointed in you Bella, but I really like how you trapped a billionaire. Don't, binalaan ko siya. Bakit? Masakit ba ang katotohanan sa mahal kong Bella? Pinakasalan mo siya dahil sa pera niya, wala kang silbi sa isang gold digger. Kung ang pagligtas sa taong mahal ko, sa pamamagitan ng pagpapakasal sa isang bilyonaryo ay ginagawa akong gold digger, oo gold digger ako. At least hindi ako katulad mo. Hindi ko iniiwan ang pamilya ko sa problema. Hindi mo alam ang totoo sweetheart. Trust me, kapag nalaman mo na ang totoo, pagsisisihan mo lahat ng sinasabi mo ngayon. Totoo, anong pinagsasabi mo? Seth, wag na. Babala ni Yaya saka lumapit sa akin at hinawakan ang kamay ko. Bella, just go please Bella. No, I am not going anywhere. Sinabi ko sa kanya. Ask him to leave. Bella, subukan mong intindihin, sabi ni Yaya. Napatingin ako sa kanya nang hindi makapaniwala. Yaya, siya ang dahilan kung bakit tayo nawalan ng orphanage. Siya ang dapat sisihin kung bakit naging miserable ang buhay natin. Bakit mo siya kinakampihan? Nagsimulang tumawa si Seth. She is my mother, blood relations are stronger little Bella. Nangilad ang luha ko ay tumingin ako sa kanya. Yaya, please tell me what is it? Why are you taking his side? Just leave Bella. Yaya, umiwas siya ng tingin sa akin. Lumapit ako sa kanya at hinawakan ang kamay niya. What is it? Bakit ba ang lamig-lamig mo sa akin? Never ka pang umarte ng ganito. May problema ka ba? I promise I'll do my best to help you. Pero sabihin mo lang sa akin kung ano yun. Hindi pa rin siya humarap sa akin at sinabing, Bella, umalis ka na. Huminga ako ng malalim, hinalikan ko ang kanang pisngi niya na nakaharap sa akin at niyakap siya. Pero this time, hindi na niya ako niyakap pabalik. Pagtingin ko sa kanya sa huling pagkakataon ay sinabi kong, I am always there for you Yaya. I love you. Pagkalabas ko ng bahay, tumulo ang mga luha ko. Sa kabilang banda, si Vrix. I was trying to concentrate on my work pero paulit-ulit na nag-flash sa isip ko ang pangyayari noong umaga. I felt really guilty for saying those things to Bella. Sobrang nasaktan siya. I wanted to apologize to her but this attitude of mine will not let me do that. Pagkatapos ng panic attack ulit ni Ryan kagabi, ayoko siyang lumabas kahit saan na wala ako. Alam kong mahal siya ni Bella at paprotektahan siya kahit anong mangyari, pero kapag si Ryan na ang umatake, walang makakapagpatahimik sa kanya maliban sa akin. Ayokong mawala siya ulit. I want to give him all the happiness of this world but I also have to keep him safe from Brittany. Hindi ako papayag na ilayo niya siya sa akin. Hindi siya naging mabuting ina at hindi rin siya magiging mabuting ina. Ang tanga ko na akala ko mabibigyan ko siya ng pagkakataon, at iyon ang pinakamalaking pagkakamali ng buhay ko. Handa pa siyang patayin ang baby ko noong hindi pa siya ipinanganak. Hindi ako makapag-focus sa trabaho ko, sa wakas ay nagpa siya akong tawagan si Bella at tanungin kung nakabalik na ba siya o hindi. I know it's not the time that I gave her but I can't help.
I wanted to hear her voice so badly. Gustong-gusto ko kapag siya ay nakangiti, kapag siya ay masyadong nagsasalita, kapag siya ay nakakagat ng kanyang labi kapag ako ay nasa paligid, kapag siya ay sumusubok na umarte sa akin, kapag siya ay kumikilos na parang bata. Kinuha ko ang phone ko, at denial ang number niya. Naiinip akong naghihintay na sagutin niya ang tawag ngunit hindi niya ginawa, at napunta ito sa voice message. Bakit hindi siya sumagot? Sinubukan ko ulit pero napunta ulit ito sa voice message. Ang babaeng ito. Well, paano ko makakalimutan kung gaano siya ka-careless? Maaaring iniwan niya ang kanyang telepono sa kung saan at nag-e-enjoy siyang makipag-usap sa kanyang yaya. Bumuntong hininga ako at sinubukang mag-concentrate sa trabaho ko. Tapos biglang napunta yung isip ko sa kiss nung araw na yon. Nung nakatulog na ako sa yakap niya. Nalasing ako noong gabing yun gaya ng lagi kong ginagawa sa araw na ito simula noong nakaraang 2 taon. Nakakakilabot ang pakiramdam ko. It has been 2 years still I get nightmares every night. Buti na lang mabigat sa pagtulog si Bella kaya hindi pa niya ako nakikita sa ganoong kondisyon at sana wag na lang. Ngunit may kakaibang nangyari noong gabing yun nang malasing ako at nahulog kay Bella. Iyon ang unang pagkakataon sa loob ng 2 taon na mapayapa akong natulog. Naalala ko pa yung kiss na yun. Kahit lasing ako pero naaalala ko pa rin. Napakasarap ng kanyang malambot na labi sa labi ko. Mali pero tama pa rin ang pakiramdam. Ayaw kong humiwalay sa labi niya. She is doing something to my heart. I tried to stop that feeling a lot of times but failed. May kung ano sa kanya na umaakit sa akin patungo sa kanya, at hindi ko napigilan ang sarili kong lumapit sa kanya. Alam ko kagabi sinabihan ko siyang matulog ng nakatabi at bla bla bla. Pero hindi ako makatulog tulad ng ginawa ko noong gabing iyon nang mapayapa. Kaya nang makita kong natutulog na siya ay hinila ko siya palapit sa akin at hinawakan siya sa aking mga braso. Maya-maya ay naramdaman ko ang paglapit niya sa akin, ang init ko ay nagpapaginhawa sa kanya. She then wrapped her arms around me, hugged me tight and I won't deny it na ang gana na halikan siya buong magdamag at making love sa kanya, lalo pang lumaki sa loob ko at natutulog lang siya nang walang kamalay-malay sa mga iniisip ko tungkol sa kanya. Naputol ang pag-iisip ko nang makarinig ako ng katok sa pinto. I muttered come in, at nakita kong pumasok si Lucas na masaya ang mukha. Nilibot ko ang paningin ko habang nakatingin sa kanya. Oh Vrix, na-miss kita ng sobra, sabi niya sa madramang tono. Binigyan ko siya ng boring na tingin at sinabing done. Ngayon sabihin mo bakit ka nandito. Come on man, for once in your life can't you be soft? Lucas, okay fine. Tapos umupo siya sa harap ko. Sorry, hindi ako naka-attend sa kasal mo dahil ilang araw akong nasa labas ng bayan. I asked why the hell are you here? Chill dude, I am telling you. Well that girl, what was her name? Bella. Nang marinig ko ang pangalan niya ay napataas ang kilay ko. Ano tungkol sa kanya? Listen, you are married now, you can't flirt around with your child's babysitter Vrix. This is so wrong. Shut up, she is my wife. What? Wife? Kailan at paano? I have to meet her, hindi mo ako pinakilala sa kanya. I will later. Now tell me what were you about to say? Naiinip na talaga ako ngayon. May mga picture si Lucas sa harap ko ng isang lalaki, sa ilang pictures nakita ko si Bella na tumatawa kasama niya. Napataas ang galit ko habang pinagmamasdan ang picture nilang magkasama na nagtatawanan. Mukhang malapit sa kanya ang lalaking ito. Nakalimutan kong ipadala sa iyo ang file tungkol sa isang ito, nagmamadali akong umalis ng bayan at sa pagmamadali ay naiwan ang isang impormasyon. Sino siya? Tanong ko na nakatingin pa rin sa picture, galit ang makikita sa boses ko. Calm down dude, he is not her boyfriend, he is just a friend of her. Well not is but was. Binigyan ko siya ng naguguluhan na tingin. Steve ang pangalan niya, Steve Williams. Nawalan ng trabaho ang wifey mo sa coffee shop at pinuntahan niya siya para humingi ng tulong dahil siya lang ang kaibigan niya. Pero sinubukan siyang halayin ng asshole na ito sa halip na tulungan siya, nagawa niyang makatakas doon at iligtas ang sarili. Nang marinig ko siya ay umigting ang pangako, naging kamao ang kamay ko. Sinubukan itong halayin ang Bella ko. Any information about him? Itinanong ko. No, nothing. I am trying my best to find him. Tumango ako. Keep trying and let me know, if you find anything. Kapag nakuha ko na siya, siguradong patay siya. So, when are you planning on introducing us? Tanong ni Lucas. I wasn't. What do you mean you wasn't? I want to meet her at any cost. She's pretty. Sinamaan ko siya ng tingin. She's mine. Napatingin sa akin si Lucas na may pagtataka. Oo, hindi ko dapat sinabi yun. Ngumisi siya. Yours. Oh boy, someone's falling in love. Shut up and get out. You have to agree, you are falling for her. At last you are falling for someone.
I am so very happy. Inilibot ko ang paningin ko. By the way, aalis na ako. May gagawin pa ako. Tumango ako. Tumayo siya sa kinauupuan niya at patungo na sa exit nang huminto siya at lumingon. Hey, pwede mo bang ayusin ang date ko sa assistant mo? Ang hot niya. Get out, naiinis kong sabi. Isang date lang, please. Bakit hindi mo siya tanungin? Wala naman akong problema. Sigurado ka? Of course. Now get lost. May gagawin pa ako. Sige, at isa pa, wag mo akong masyadong isipin. I'll come to meet you again. Nanlaki ang mata ko sa sinabi niya. Bakit ba kailangan lagi siyang nakakainis? Sa gabi nang makita kong 7 na, kinuha ko ang aking coat at lumabas ng opisina. On my way back home, I decided to buy some donuts for Ryan as he loves donuts, and since this morning napagalitan ko siya, I should make it up to him. I was buying the donuts nang bumagsak ang mata ko sa chocolate cake na nakatabi doon. Pagtingin ko sa cake ay biglang sumilay ang ngiti sa labi ko. Bella. She likes chocolate cake, I think I should buy one for her. Pagkatapos kong bumili ng chocolate cake at donuts, umalis na ako pauwi. Nang makarating ako, nakita ko si Ryan na nakaupo sa sala sa couch at nanonood ng TV. Siya ay nag-iisa. This was the first time since I got married to Bella, nakita ko siyang nakaupo mag-isa pagbalik ko galing office. Normally lagi niyang kasama si Bella sa paggawa ng mga kalokohan. Lumapit ako sa kanya at umupo sa tabi niya. Pagtingin ko sa mukha niya, nakita kong malungkot siya. Hindi man lang niya napansin ang presensya ko sa tabi niya. Binuhat ko siya sa aking mga bisig, hinila siya palabas ng kanyang dreamland. Hey champ, what is it? You look sad. Are you sad because I was rude this morning? Itinanong ko. Sa parehong malungkot na mukha ay umiling siya. Okay, then did Maria scold you? Muli siyang umiling. Not that. Then Bella she scold you. Muli siyang umiling. Then why are you sad? Mommy is sad, sabi niya sa mahinang boses. Nagsalubong ang kilay ko. Mommy is sad, tinanong ko siya. Tumango siya. Why? Nagkibit-balikat siya. She didn't tell me, she has not come out of the room since she came back from her yaya's house. I tried to talk to her. I even danced trying to cheer her up, but she just gave me a pale smile. I thought I should leave her alone for some time, maybe she'll feel better, but nothing happened. She didn't even eat her lunch, she is not like this usually. What? Dapat masaya siya pagkatapos makita ang yaya niya. Bakit ganito ang ugali niya? I smiled at Ryan and kissed his forehead. Looks like my champ has done a lot of hard work today. Tumango siya. It's okay. I'll go check on her. Don't worry. Tumango siya. Bumangon ako sa couch at ibinalik siya sa pwesto niya. Inabot ko sa kanya ang box ng donuts. I am going upstairs. These are your favorite. Have it. Stop worrying about Bella. She'll be fine. Tumango ulit siya. Umakyat ako sa taas. Iniisip ko kung ano na ang nangyari sa kanya sa kakaibang ugali niya. Pagpasok ko sa kwarto, madilim na. Pagbukas ng ilaw, bumagsak ang mga mata ko sa kama. Nakita ko siyang nakahiga sa kama na may duvet na nakatakip sa katawan mula ulo hanggang paa, mahigpit na nakahawak sa unan. Bella, tawag ko sa kanya. Walang sagot. Sa halip ay mas hinigpitan niya ang pagkakahawak sa unan. Lumapit ako sa kanya. I could hear sniffling sounds. Umiiyak siya. Pumunta ako sa kama at tinanggal ang duvet. Natigilan siya sa ginawa ko kaya hindi siya nagkaroon ng pagkakataon na labanan ako. Napatingin ako sa mukha niya, itinago niya yung mukha niya sa unan. Umupo ako sa kama. Bella, what is it? Bakit ka umiiyak? Walang reply ulit. Mahigpit pa rin ang pagkakahawak niya sa unan. Hinila ko siya sa braso niya, nagprotesta siya pero mas malakas ako sa kanya, kaya pinilit ko siyang umupo sa kama. Nang maupo siya sa kama, sinubukan niyang humiga muli, ngunit sa pagkakataong ito ay hinila ko siya at pinaupo sa aking kandungan. Pinilit ko siyang tingnan sa pamamagitan ng pagtaas-baba, namumugto at namumula ang mga mata niya sa pag-iyak. Hindi ko alam kung ano ang dahilan ng pag-iyak niya, pero parang nahihirapan akong makita siyang ganito. Bella, tinawag ko ang pangalan niya at sa pagkakataong ito ay mas lalo siyang umiyak. Itinago ang mukha sa leeg ko habang nakapulupot ang mga kamay sa leeg ko. Nung una nabigla ako sa mga kinikilos niya, then I run my hands through her messy hair, trying to calm her down. It's okay. Stop crying and tell me what is it. Dahan-dahan niyang inilayo ang mukha niya, pinunasan ko ang luha niya, tumingin siya sa akin, lumuluha ang mga mata niya. Sinimulan niyang ikwento sa akin ang nangyari sa bahay ng yaya niya. Patuloy na humihikbi. Matapos sabihin sa akin ang buong kwento ay muli siyang napaluha. I know something is wrong. She would never be like this to me. She is in some problem, Rex. Gusto ko siyang tulungan pero paano ko?
kung hindi niya sasabihin sa akin ang tungkol dito. This time niyakap niya ako. It's okay, baka hindi niya masabi sa'yo. I am sure ipapaalam niya sa'yo kung kailangan niya ng tulong mo. Humiwalay siya sa yakap at sinabing, no she won't. Kilala ko siya higit sa sinuman. Hindi niya sasabihin kahit kanino ang tungkol sa problema niya. I feel so helpless, Rex. Tinakpan niya ng dalawang kamay niya ang mukha niya at umiyak sa dibdib ko. Bella, stop crying. Hinaplos ko ang mukha niya. Listen to me, she will be fine. I won't let anyone harm her. I'll try to find out what's wrong. Okay. Promise. Promise. Now you need to have something. Ryan told me you didn't even have your lunch. Tumingin siya sa ibaba. May dala ako para sa'yo. Kinuha ko ang box ng cake sa bedside table. She gave me a confused look. Buksan mo. Ginawa niya at binigyan ako ng isang ngiti. Isang malungkot. Para sa akin ito. Inosenteng tanong niya. Tumango ako. Kinuha niya ang kutsara at sinimulang kainin ang kanyang cake ng masaya. Nakaupo pa rin siya sa kandungan ko. Nakahawak pa rin ako sa braso niya. Napakasarap sa pakiramdam na pagmasdan siya ng ganito. At least, mapangiti ko siya. Siya ay kumakain na parang baby, na may cream sa buong bibig. Napangiti ako sa sarili ko habang nakatingin sa kanya. She's a baby. Well, she is my baby na mamahalin, at protektahan. Sa kabilang banda, si Isabela. Kinabukasan pagkagising ko, nakita kong walang laman ang kama sa tabi ko. Umupo ako at kinusot ang mga mata ko, at inilibot ko ang tingin sa kwarto, pero walang bakas ni Rex. Saan siya pumunta? Pagkatapos kong bumangon sa kama ay pumunta ako sa washroom, doing my daily morning stuffs. Bumaba ako at nakita ko si Ryan na nakaupo at nag-aalmusal. Nasaan na ba si Rex? Pinuntahan ko siya at sinabing, "Good morning." Tumingala siya sa akin, lumiwanag ang mukha niya nang makita ang nakangiti kong mukha. "You are not sad anymore." Umiling ako. Siya ay napabuntong hininga. "Thank God, yesterday I was so worried about you." Lumapit ako sa kanya at tumabi sa kanya. "I know and I'm really sorry for worrying you, baby. It's okay, but from next time, don't be sad, it doesn't suit you." Okay. Ngumiti siya saka nagsimulang kumain ng masayang pagkain niya. Nagpalingalinga ako dito at doon, hinahanap si Rex pero walang sign. Nasaan na siya? "Mommy," naputol ang pag-iisip ko nang tawagin ako ni Ryan. Napatingin ako sa kanya, nakatingin na siya sa akin nang nagtatanong na tingin. "Are you searching for someone?" Yeah, Rex, nakita mo na ba siya?" "Dad, yeah, he left for work." "Work? So early?" "Yep, sabi ni Dad may meeting daw siya kaya kailangan na niyang umalis." Tumango lang ako. Maaaring sinabi niya sa akin ang tungkol sa meeting. Si Ryan ang nakakaalam niyan at hindi ako. I mean, asawa niya ako, dapat alam ko ang mga bagay na ito. Oh, paano ko makakalimutan, hindi niya ako tinuturing na asawa, mother lang ako ni Ryan at wala sa kanya. You are so dumb. Kung wala ka naman sa kanya, bakit kanya inaliw kagabi? Dinala pa niya ang paborito mong chocolate cake. Ayaw kasi niyang malungkot ang anak niya. Nalungkot ako, kaya nalungkot si Ryan. Si Ryan lang ang nagmamahal sa akin, walang ibang nagmamahal sa akin. Isa kang walang utang na loob na bitch. Inaliw ka niya kagabi at imbes na pasalamatan mo siya ay hinahanap mo ang kanyang mga kapintasan. Oo, dahil yun ang totoo. No, it's not. Just shut up. Mommy, will you make cupcakes today? I want to taste your cupcakes. You said you make awesome cupcakes. Really, you want to taste them? Tanong ko kay Ryan. Yep, will you make them? Nahihiyang tanong niya. Of course, baby. It has been so long since I have last made cupcakes. I'll surely make them. Thank you. No need to thank me, have you completed your homework? Natatawa siyang kinakabahan na kinakalikot ang mga daliri. Pinandilatan ko siya ng masama. You haven't. Umiling siya. Your tutor will be coming in the evening, you know that right? Tumango siya. Let's go then. I'll help you to complete your homework. After helping Ryan with his homework, we went to his playroom. He played there for some time, then nung halos tanghali na, we had our lunch tapos si Ryan, nakatulog.
Tahimik siyang natutulog sa tabi ko sa kwarto ko. Nakatulog siya habang naglalaro sa phone niya. Nang makita kong natutulog na siya, kinuha ko ang phone na nasa kamay niya. Napangiti ako sa sarili ko habang tinitingnan ang baby ko na mahimbing na natutulog. Sinuklay ko ang aking mga kamay sa kanyang malambot at makinis na buhok at hinalikan ang kanyang noo. Alam mo baby, I feel so alone. Hindi ako kinakausap ni Yaya, I want to help her so badly. But I am unable to do that. Sana si Vrix ang bahala sa lahat. Kinuha ko ang phone ko sa bedside table at denial si Yaya. Sa unang 2 beses ay hindi niya sinagot ang tawag, ngunit sa ikatlong pagkakataon ay pinutol niya ang tawag. Bumuntong hininga ako at humiga sa kama at hinawakan si Ryan sa braso. Hindi ko na maalala kung kailan ako nakatulog kakaisip kay Yaya. Nagising ako nang may kumatok sa pinto, pumasok si Maria at nagpaalam na malapit na ang tutor ni Ryan. Ginising ko si Ryan at niyaya ko siyang mag-freshen up. Nang matapos si Ryan ay bumaba na siya kung saan naghihintay ang tutor niya habang ako naman ay pumunta sa kusina para gumawa ng cupcake para sa baby ko. Gumagawa ako ng cupcake sa kusina habang kasama ni Maria si Ryan. Hindi ko pa rin maintindihan ang isang bagay na bakit kailangang laging nandyan si Maria. Bakit ba napaka-protective ni Vrix kay Ryan? Nawala ako sa aking pag-iisip ng isang pamilyar na boses. You'll burn the food if you keep spacing out like this. Lumingon ako at nakita ko si Vrix na nakatayo doon na nakasandal sa dingding ng kusina na nakahalukip-kip, nakatingin sa akin. Parehong nakahubad ang kanyang coat at tie, ang mga manggas ng kanyang puting kamiseta ay naka-roll up at ang unang 2 butones ay natanggal, na nagbibigay sa akin ng view ng kanyang collarbone. Ang kanyang buhok ay magulo, ngunit pa rin siya ay pinamamahalaang upang tumingin ng sobrang init. Nang mapunta ang mata ko sa mukha niya, nakita ko siyang nakangisi. Oo, nahuli niya lang akong sinusuri siya. Agad akong umiwas ng tingin sa kanya at sinubukang ituon ng atensyon sa cake ko na nasa oven. Ginawa ito kaya sa kaba ay mabilis ko itong nilabas at, ouch! Ouch! Sumirit ako sa sakit, shit! Patakbong lumapit sa akin si Vrix, hinawakan niya ang kamay ko na napaso. Bakit ba napaka-careless mo? May nakikita ako sa mata niya. Ito ba ay mag-alala? Inaalagaan niya ba ako? Para sa kawawa ako. Hinawakan niya ng bahagya ang kamay ko at hinila ako kasama niya sa lababo. Pagbukas ng gripo ay hinawakan niya ang daliri ko sa harap nito, hinugasan ng malamig na tubig ang nasunog na bahagi. Mukhang nag-aalala talaga siya. Kinusot ko ang mga mata ko para tignan kung totoo o hindi. No, I can still see the same emotion on his face. Bakit bigla na lang siyang nag-aalala? Umupo ka sa stool, lalagyan ko ng ointment. Sabi ni Vrix na hindi inaalis ang tingin sa daliri ko. Vrix, are you okay? Nagtanong ako nang hindi sigurado kung lasing ba siya o hindi. What? Naguguluhang tanong ni Vrix. No, I mean kakaiba na makita kang ganito. Nag-aalala sa akin. Katulad ko, ako, lasing ka ba? Bella, stop with all the nonsense. Go and sit there, babalik ako. Lumabas siya ng kusina at gulat na gulat akong tumayo. Makalipas ang ilang sandali ay bumalik si Vrix dala ang first aid kit sa kanyang kamay. Napatigil siya sa paglalakad nang makita niya akong nakatitig sa kanya. Inilibot niya ang kanyang mga mata saka sinabi, "Will you come and sit here?" I snapped out of my thoughts at tumango. Naglalakad patungo sa stool. Umupo ako doon. Umupo si Vrix sa kabilang katabi ko, at saka hinila ang stool ko palapit sa kanya, para madali niyang malagyan ng ointment. Inilabas niya ang ointment sa box saka hinipan niya ang sunog na bahagi ng daliri ko, saka bumuntong hininga. You are not entering the kitchen again. Who the hell even asked you to cook something? The maids are there for some reasons. It's all my fault. I shouldn't restricted you the first day mismo, sa pagpunta sa kusina. Bakit ka ba ganyan, Bella? Pinapagalitan niya ako na parang 5 taong gulang na bata at parang masunuring bata na nakikinig ako sa lahat ng mga pasaway niya. Pero may nagbago, nananahimik ako hindi dahil sa masunurin ako kundi dahil nabigla ako. Siguradong panaginip ito. Naka-drugs ba siya? Ito ay dapat na talagang malakas. Kaya pala ang bait-bait niya. Hindi pa siya gaanong nagmamalasakit noon. Sa tingin mo? Oo, talagang gusto ko ang drug na ito bagaman. Ngunit hindi maganda ang drugs, dapat kong hilingin sa kanya na tumigil. Dude, nababaliw ka na ba? Hindi ako seryoso. Pero ako, siya ay tiyak na nasa isang napakalakas. Vrix, hindi maganda sa kalusugan ng drugs, sabi ko.
Tumingin sa akin si Vrix, inilipat ang atensyon niya mula sa daliri ko papunta sa mukha ko. Nagsalubong ang kilay niya. Ano, drugs? Alam ko Vrix, hindi mo na kailangang itago. Alam mo, hindi ko na kailangang itago ano. Anong pinagsasabi mo Bella? Vrix, may 5 taong gulang ka na anak, hindi ka basta-basta magda-drugs, naisip mo ba si Ryan? Ano ang gagawin ng kawawang baby ko kapag may nangyari sa daddy niya? Kaya tumigil ka na lang. Hindi maganda sa kalusugan ng drugs. Napabuntong hininga si Vrix at umiling. Bella, nauntog ka ba kahit papaano sa pader o nahulog sa hagdan? Naguguluhang tumingin ako sa kanya. Ano, no. Then stop with those nonsense talks. Tapos na akong mag-apply ng ointment, it will heal. Sinamaan ko siya ng tingin. Tapos tumayo na ako at babalik na sana sa cupcakes ko nung hinawakan ni Vrix yung kamay ko, tumalikod ako. Saan ka pupunta? Tanong ni Vrix. Para gumawa ng cupcakes. Sumagot ako. No, hindi ka pupunta doon. Pero bakit? Ang dahilan ay medyo malinaw sa tingin ko. Mag-iingat ako. Bella, sabi ko no. Vrix, no. Pero Ryan wants to have the cupcakes and more than they are almost done. I just need to do the icing. That's it. Napabuntong hininga si Vrix. Pagkatapos ay tumayo mula sa kanyang stool at sinabing, I'll help you. No Vrix, kaya ko. Bella, nagbabala siya. Tinakpan ko ang bibig ko at tumango. Sumama sa akin si Vrix kung saan nakalagay ang mga cupcakes. Kinuha ko yung cream para gawin yung icing, pero inagaw sa akin ni Vrix at sinabing, gagawin ko, lagyan mo na lang ng sprinkles. Pero Vrix ay, Bella, pinag-cross ko ang aking mga braso sa aking dibdib at sinabing, fine. 20 minutes later. Hindi ganyan Vrix. Sinusubukan ko. Hindi mo kayang gawin ito ng maayos. Hayaan mo akong gawin ito. No, gagawin ko, sabi ni Vrix at muling bumalik para mag-focus sa ginagawa. 10 minutes later. Vrix, that's it. Stop acting like a kid and give it back. No, sabi ko gagawin ko. Vrix, tama na yan, ibalik mo sa akin. No. Vrix, huwag ka nang matigas ang ulo, hindi ka na bata. Bella, matigas ang ulo mo. Hinawakan ko ang tube na pinaglagyan niya ng icing at sinubukang tanggalin iyon. Vrix, ibigay mo na. No Bella, iwan mo na. Ba't di mo maintindihan Vrix, 3 cupcakes na ang nasayang mo sa pagsubok lang. Leave it and let me focus. No, give it back. No, I said leave Bella. You leave Vrix. Sinusubukan naming kunin ang cream tube sa isa't isa. Neither me or Vrix, walang umaalis sa tube. Habang kinakalikot ang tube, hindi ko namalayan na nasa gilid na pala ni Vrix ang opening ng tube at habang kinakalikot ang ilang cream ay hindi sinasadyang nahulog sa puting shirt ni Vrix. Okay fine, kalahati ng cream na nasa tube. Nanlaki ang mata ko, napatigil si Vrix sa pagkalikot nang mapansin niyang puro creamy ang shirt niya. Holy cow, I was scared as hell. Hindi niya ako pagbibigyan para dito. Nawala lahat ng sweetness, nilipad na lang lahat ng pagmamalasakit. Sorry, I just clean it. Sinubukan kong linisin ito gamit ang kamay ko dahilan para mas kumalat ang cream sa shirt niya. His white shirt was now partially brown. Looking at the mess I just created ay napabuntong hininga ako sa takot na tinakpan ng kamay ko ang bibig ko. Tumikit si Vrix, umigting ang panga. Mukhang galit talaga siya. Heaven, here I come. What the hell Bella? Sigaw ni Vrix. Tumikit ako. Sorry, that was a mistake. Hindi ko sinasadya. Tumango siya sa direksyon ko na may kahinahinala at nagsimulang maglakad patungo sa akin, ako naman sa sobrang takot ay napaatras ako. Vrix, I swear hindi ko sinasadya. Nakangiting tumingin sa akin si Vrix saka sinabi, and I believe you. Okay, sarcasm yun. Biglang tumama ang likod ko sa ref at napatigil ako, lumapit si Vrix at ikinulong ako sa pagitan ng fridge at sa kanya. Naghahanap lang ako ng matatakasan doon, nang makita ko si Vrix na may hawak na cream tube sa kamay. No, hindi niya gagawin yun. Nanlaki ang mata ko nang makita ko siyang may napakaraming cream sa kamay. No Vrix, don't act like a kid at bitawan mo ako. I swear I didn't mean. Bago ko pa makamplete ang aking pangungusap ay binasag ni Vrix ang buong cream sa kanyang kamay sa aking mukha. Tumayo ako doon sa gulat ng ilang sandali, lumayo sa akin si Vrix na tumatawa.
Sinamaan ko siya ng tingin. Vrix Adams, you are so dead. Sigaw ko sa kakumuha ng cream na nasa mukha ko, ibinato ko sa kanya. Napunta ito sa kanyang napakagandang sculpted na mukha, well specifically sa kanyang kanang pisngi. Humagikik ako at lumayo sa kanya. Ngumisi siya saka sinabi, you better try to save yourself. Sinubukan kong tumakbo mula doon pero hinawakan ni Vrix ang kamay ko at hinila ako papunta sa kanya, yung kamay niya sa bewang ko hinila ako palapit. Vrix, bitawan mo ako. Not until I do the same. You already did, kaya ngayon bitawan mo na ako. Umiling lang siya sabay ngisi, saka nilagyan ng cream ang mukha ko, pero this time malumanay gamit ang kabilang kamay niya, tumikit ako. Naglakbay ang kanyang mga kamay sa aking pisngi pababa sa aking mga braso. Nawala ako sa yakap niya kaya hindi ko na namalayan ang ginagawa niya. Dahan-dahan kong iminulat ang aking mga mata at nakita ko ang isang pares ng kulay dagat na mga mata na nakatitig sa aking mga labi. Sabay dilaan ko ang labi ko, dumapo ang kamay niya sa labi ko na binabaybay ang hinlalaki niya dito. Pagkatapos ay inilapit niya ang kanyang mukha, hinawakan ang aking pisngi gamit ang kanyang isang kamay muli at napapikit ako. 1 pulgada na lang ang layo ng mga labi namin ng Dad, Mommy. Agad namang bumukas ang mga mata ko. Napatingin ako sa pinanggalingan ng boses, at nakita ko si Ryan na nakatayo sa pintuan ng kusina. Umalis si Vrix sa bewang ko, lumayo ako sa kanya, tumikim siya. Sorry to disturb both of you, nahihiyang sabi ni Ryan. Nagbaba ako ng tingin na nahihiya. Shit, anong ginagawa ko? Hissing the devil. Ano ang mali sa akin? No, it's okay, come inside. I have made something for you. Sabi ni Vrix na umiwas ng tingin sa akin. What? Excited na tanong ni Ryan. Wait, ginawa niya. Sinira lang niya ang lahat. No, Ryan wait. Sabi ko na nagpatigil sa pagpunta niya sa cupcakes. I'll just do the icing then you can have it. Your dad was just ruin everything. Sinamaan ko ng tingin si Vrix. Sinamaan niya ako ng tingin. See, this cupcake looks perfect. Ryan, see it yourself. Sabi ni Vrix na nakatingin sa cupcake. Perfect. Vrix, this cupcake looks dead. Tingnan mo kung paano mo nagawa ang icing. Nagsimulang tumawa si Ryan. Ako at si Vrix pareho kaming napalingon sa kanya na naguguluhan. Pumasok na rin si Maria sa kusina. Sa una ay nabigla siyang tumingin sa akin at kay Vrix tapos tumawa rin siya. Umupo si Ryan sa stool habang tumatawa na nakahawak sa tiyan. What's so funny? Tanong ni Vrix. Dad, you both look so funny with cream all over your faces. Ryan said, trying his best para hindi tumawa. Napatingin ako kay Vrix at mas tumingin siya sa akin na parang nanlilisik. Tatapusin ko lang ang icing saka ako maglilinis, sabi ko tapos napatigil ako nung nakita kong may sasabihin si Vrix. And I don't need your help. Mabilis kong sabi para hindi na niya ako pakialaman. Dahil sa pag-aalaga niya ay nasayang ang 3 cupcakes ko. Sinasabi ko na aalis ako at maglilinis. Hindi ako interesadong tumulong sa mga taong walang utang na loob, sabi ulit ni Vrix sabay tingin at lumabas ng kusina. Walang utang na loob, yun lang ba ang tawag niya sa akin? Well, hindi mo maitatanggi yun. Ikaw ay walang utang na loob. Shut up, stupid conscience. Bloody devil Adams, bulong ko. Nang bumagsak ang mga mata ko kay Ryan ay mahigpit niyang idiniin ang kanyang labi, pinipilit na huwag tumawa. Sinamaan ko siya ng tingin, ngumiti siya at tumakbo palabas ng kusina. Lahat ng tao dito nakakainis. Dumapo ang mga mata ko sa gulo na nalikha sa kusina, napabuntong hininga ko. Marami akong trabahong gagawin. Bumalik ako sa paggawa ng cupcake. Nang matapos akong maglinis ng kusina at gumawa ng mga cupcake, umakyat ako sa kwarto para maglinis. Pagbaba ko nakita ko pareho si Ryan at Vrix na nakaupo sa stool sa kusina at ine-enjoy ang cupcakes. Pinuntahan ko silang dalawa, hindi lang nila ako pinansin. Pareho silang masayang kumakain ng cupcake. Dad, this is so good, sabi ni Ryan habang umuungol. Ha, of course, it is. After all, I have made it. Napangisi ako sa loob. Of course, it is. After all, I have made it. Sabi ni Vrix sabay kuha ng isa pang cupcake sa kamay niya. Teka, what? Are you kidding me right now? I have made it. Nagmarcha ako patungo sa kanya at tumayo sa tabi ng stool kung saan siya nakaupo. I have made them, not you. Hindi na lang ako pinansin ni Vrix at nagpatuloy sa pagkain. Vrix, I am talking to you. Hindi pinansin. Vrix, nagsisinungaling ka sa kanya. Hindi pinansin. Nagsimulang humagikik si Ryan. Sinamaan ko ng tingin si Vrix pero hindi niya ako nilingon kahit isang beses. Fine, keep ignoring me. I don't give a. Hindi na ako pinatapos ni Vrix sa sentence ko at hinila ako sa bewang ko, nanlaki ang mata ko.
Napangiti siya habang nakatingin sa gulat kong mukha, tapos sinubsob niya sa bibig ko yung buong cupcake na nasa kamay niya. Rule number 7 Bella, tandaan mo. Mabilis akong tumango. Good. Now continue what you were saying. I was saying that I don't give a fuck about it. Pero kung sasabihin ko, paparusahan mo ako. So Bella, darling, be quiet. Umiling ako at itinuon ang atensyon sa pagsubo sa buong cupcake na pinasok niya sa bibig ko. Ngumisi si Vrix at kumuha ng isa pang cupcake at nagsimulang kumain, sinamaan ko siya ng tingin at gaya ng dati hindi niya lang ako pinansin. Tapos na ako sa cake, nilunok ko ito ng hirap, sabi ko. You are such a devil Vrix. How can? And here comes another one. Isinubo ni Vrix ang isa pang cake sa bibig ko. Nanlaki ang mata ko at ngumiti ulit siya. Sinubukan kong nguyain ito sa abot ng aking makakaya at tapusin, para masigawan ko siya ngunit agad ko itong nilunok at ibinuka ang aking bibig para pag-alitan siya, muli niyang sinubo ang isa pang cake sa aking bibig. Stop Bella, alam kong masarap talaga ang cupcakes, pero kung paulit-ulit mong kakainin lahat ng cake na ganito anong kakainin namin? Tigilan mo na Bella, nakakain ka na ng 3, ngayon hindi ka na namin mabibigyan. Tinitigan ko siya nang hindi makapaniwala. Humagikgik si Ryan. Nakakainis itong lalaking ito. Pagkatapos ng ilang oras na natapos ang lahat ng mga cupcakes, tumayo si Vrix mula sa kanyang upuan at sinabi, You can thank me later for the cupcakes. Pagkatapos ay lumabas na siya ng kusina. Sinamaan ko siya ng tingin. Lumapit sa akin si Ryan at sinabing, Dad was just teasing you mommy. The cupcakes were so yummy, thank you. Ngumiti ako at lumuhod sa harapan niya. Hinalikan niya ang pisngi ko. Glad you like it. I love you to infinity mommy. I love you to yeah, the infinity square. Niyakap niya ako saka tumakbo palabas ng kusina. Ngumiti ako sa sarili ko saka ako pumunta sa rooftop. Napahinto ako sa paglalakad nang makita ko si Vrix na nakaupo sa couch na may hawak na baso ng alak. Lumapit ako sa kanya at umupo sa tabi niya. Tahimik kaming nakaupo doon na walang sinasabi, hindi nakatingin sa isa't isa kundi ninanamnam lang ang view. Sa wakas ay napatingin ako kay Vrix para makita siyang nakatingin sa view. Itong side ni Vrix, I mean yung side na nakita ko nitong mga ilang araw, yung mabait na Vrix Adams. Hindi na siya katulad ng dati, ngayon ay inaalagaan niya ako. Hindi ko alam kung totoo ba itong side mo o pinaglalaroan mo lang ang nararamdaman ko, pero kung ano man yun, ayoko nang matapos. Gusto ko itong si Vrix Adams. Hindi ko alam kung ano ang ginagawa mo sa akin Vrix, hindi ko alam kung ano ang pakiramdam na ito, ngunit gusto kong kasama ka. Gusto kong asikasuhin ang iyong mga pangangailangan, gusto ko kapag hinila mo ako palapit sa iyong sarili, gusto ko ito kapag inaasar mo ako, kapag pinapagalitan mo ako. Gusto ko ang bawat sandali na kasama ko ikaw. Ang mga damdaming ito ay bago sa akin. Hindi ko pa naramdaman ang ganito para sa sinuman. No one has made me this nervous, my heart hasn't beat for anyone like it beats for you. What is it? Is this what love feels like? Ako ay naguguluhan na. Is it just like or love? Thank you Bella, sabi ni Vrix na nagpatigil sa pag-iisip ko. Thank you for being a good mother to Ryan, someone who he really needed in his life. Someone who could make him happy. And I'm really sorry for forced you into this marriage but I had to do it. I didn't have any other options. Vrix, it's okay, hindi mo kailangang mag-sorry. Sa totoo lang masaya ako. Lumingon sa akin si Vrix na may pagtataka. Masaya? Oo, dahil sa'yo, I have such a cute and amazing son. I don't have any complaints and I don't even blame for anything. I am glad pinilit mo ako, at least I can make a small 5 years old boy happy. Ngumiti si Vrix tapos tumingin ulit sa harap, hihigop na sana siya nang inumin niya nang sabihin ko. You shouldn't drink so much Vrix. It's not good for your health. Tinitigan ako ni Vrix ng ilang minuto saka inilapag ang baso sa mesa. Masaya. Ngumiti ako at tumango. Sa totoo lang, medyo nagulat ako sa behavior niya. Binalik niya lang ang baso sa mesa, sabay-sabay. Ang old Vrix hindi gagawin yun. I think kailangan ko nang bumalik sa kwarto ko. Ang sweetness na ito ay sapat na para sa isang araw. Tumayo ako at aalis na sana nang hawakan ni Vrix ang pulso ko at hinila ako, napaupo ako sa kandungan niya. Eto na naman ang tibok ng puso ko, parang baliw. Vrix, tinanggal ang ilang hibla ng buhok ko at inipit sa likod ng tenga ko. Sa tingin mo saan ka pupunta? Kwarto, umupo ka sa akin, dito, kahit minsan. Tumango ako at sinubukang bumangon sa kandungan niya. Sabi ko umupo ka sa tabi ko. Yeah pero, don't move, stay like this, sinabi niya. Tapos hinila niya ako palapit sa kanya, niyakap niya ako ng mahigpit. Nakapatong ang ulo niya sa leeg ko habang nakapikit. Vrix, huwag kang gagalaw, parang pagod ang boses niya.
Tinunton ang aking mga daliri sa kanyang buhok, ito ay palaging nakakatulong sa mga oras ng stress. Humigpit ang hawak niya sa bewang ko. Nararamdaman ko na nakakagaan ang pakiramdam niya at ayaw niyang tumigil ako. Ang sarap sa pakiramdam, napangiti ako nito. After few minutes, sabi niya, I am tired Bella, I am so tired of handling everything on my own, I'm tired of so many responsibilities. I want some rest. I have never felt this relieved for so many years. Habang nakaupo sa kandungan niya, hindi ko maalala kung kailan ako nakatulog. Pagmulat ng mata ko sa liwanag ng araw, nakita ko ang mukha ni Vrix sa harapan ko. Pareho pa rin kami ng posisyon, ang mga kamay niya ay nakapulupot sa bewang ko at napaupo ako sa kandungan niya. Nakapatong ang ulo ko sa balikat ni Vrix at ang ulo niya ay nakapatong sa couch. Hinawakan ko ang dibdib ko, bumilis na naman ang tibok ng puso ko. Napatingin ako kay Vrix, he was sleeping peacefully. Kagabi may isa pa akong nalaman at iyon ay, I care for Vrix. Oo, inaalagaan ko siya, masakit makita siyang nasasaktan. Naluluha ang mga mata ko, no, nakaalis ako sa pagkakahawak niya at tumakbo papunta sa kwarto ko. Pagdating sa kwarto ko pumunta ako sa washroom at nilock ang pinto. Nakasandal ako sa pinto, nangingilid ang mga luha sa aking pisngi. No, this is not love. This is not love. I don't love him. Pero, ano ba kung ganoon at hindi tumitigil ang mga damdaming ito kapag malapit siya sa akin? Kailangan kong pigilan ang sarili ko, baka masaktan ako. Nilinaw niya bago ang kasal mismo na hinding-hindi ako maaaring maging asawa niya. Hinding-hindi niya ako kayang mahalin. Ayokong masaktan. Takot akong masaktan. Takot akong magmahal. Kailangan kong layuan siya at gaya ng sinabi niya na ako lang ang magiging nanay ni Ryan. After crying my heart out in the washroom, naligo ako but then realized that I forgot to bring my clothes. I wrapped the towel around my body at bahagyang binuksan ang pinto ng washroom to check if Rick's in the room, but luckily he wasn't. Baka natutulog pa siya. Lumabas ako ng washroom at dir-diretsyong tumakbo sa closet para kunin ang mga damit ko. Did I told you guys na mula sa washroom lang ang nakikita ko at hindi sa loob ng closet? Kaya eto ako, surprise. Nakatayo na si Vrix na naglalabas ng damit. Nanlaki ang mata ko. Shit, paano ako magiging careless? Tatakbo na sana ako nang tumawag siya. Bella. Huminto ako at lumingon para tignan siya. Pinasadahan niya ng tingin ang katawan ko mula sa itaas hanggang sa ibaba, na naging dahilan para hindi ako komportable. What do you all expect? Nakatayo ako sa harap niya na nakatapis lang ng tuwalya sa katawan ko. Sinubukan kong takpan ang katawan ko gamit ang mga kamay kong dinadala ang kamay ko sa dibdib ko pero syempre, hindi ito umubra. Dumapo ang mga mata ni Vrix sa mukha ko, nagsalubong ang mga kilay. Mabilis akong umiwas ng tingin. Nanatili akong tahimik na pinagmamasdan ni Vrix ang mukha ko, at ako ay nakatingin sa malayo. Sa wakas, nang matapos si Vrix sa pagtitig ay pumunta siya sa akin. Hinanap ko kung saan-saan pero hindi siya. Tumayo siya sa harapan ko habang ang isang kamay ay nasa bulsa ng sweatpant niya at ang isa naman ay lumapit sa aking baba, dahilan para mapatingin ako sa kanya. Itinagilid niya ng kaunti ang ulo niya na parabang binabasa niya ang nasa isip ko. Bakit ka umiiyak? Akala ko naghugas ako ng mukha ng maayos. Stupid Bella pero hindi naging normal ang mata mo, namumula pa. Kinagat ko ang labi ko sa kaumiling. Hindi ako. At ngayon nagsisinungaling ka. Hindi ako. Umikot ang mata ni Vrix saka sinabi. Bella, what is it? Hindi ko masabi sa kanya na umiiyak ako dahil sa kanya, naiiyak ako dahil ang stupid kong puso ay nag-aalaga sa kanya, na tumibok ang stupid heart ko para sa kanya, at gusto siya ng tanga ko. Hindi man pero sa tingin ko mahal ko siya. Wala lang, namiss ko lang si Yaya, that's it. Is it? Tumango ako. Tinanggal niya yung kamay niya, nasa baba ko yun. Bakit ba ang tigas ng ulo mo Bella? Kahit na hindi ko mabasa ang nasa isip mo pero masasabi kong nagsisinungaling ka. Tumingin ako sa ibaba. Fine, if you don't want to tell me. But about your Yaya, I wanted to inform you that you don't have to worry about her, she'll be safe. Binabantayan siya ng mga tauhan ko, kahit saan, pupunta siya, kahit anong gawin niya. Tumango lang ako at sinabing, salamat sa napakababang boses. Hindi mo kailangang magpasalamat sa akin. Ito ang paraan ko para magpasalamat sa iyo. For doing so much or taking care of Ryan and me. With that naglakad na si Vrix papuntang washroom. Teka, nagpasalamat lang ba siya sa pag-aalaga ko sa kanya? No, Bella tumigil ka. Itigil ang pag-iisip ng labis. Hindi ito pag-ibig, hindi kanya mahal. Nagiging mabait siya dahil kay Ryan. So stupid heart just stop. Okay, Bella you are a bitch. Ikaw ang biggest bitch sa mundong ito. Ikaw ay walang utang na loob. Wala kang pakialam kahit kanino. Alam mo kung ano, dapat mong patayin ang iyong sarili.
Hindi ko talaga gusto ang sarili ko. Nandito ako nakaupo sa kwarto ni Ryan, nalilito sa malalim na pag-iisip. Well, not thoughts exactly but more like cursing myself. Bakit ako ganito? Ano bang problema ko? Nalilito. Alam kong ikaw yun. Ako mismo ay naguguluhan na masyado. 2 linggo na ang nakalipas at iniiwasan ko na si Vrix. Gumising ako ng maaga sa umaga at nakatulog bago siya bumalik mula sa trabaho. Nitong mga araw na ito ay maraming ginagawa si Vrix, may importante siyang project na paparating. Gabi na siya umuwi galing trabaho kaya walang chance na makita niya ako at madalas sa kwarto ni Ryan ako natutulog para maiwasan lahat ng tanong niya. Pero ito ang nakakainis. 2 linggo ko na siyang hindi nakikita ng maayos, this is driving me really crazy. I know I was the one who decided to not talk to him but now I am fucking regret this. Akala ko hindi magiging mahirap ang paglayo sa kanya, mapipigilan ko ang sarili kong mahulog sa kanya pero nagkamali ako. Ang hindi pagpansin sa kanya ay mas masakit pa sa inaakala ko. Sinabi ni Maria na dahil sa bigat ng trabaho ay hindi siya kumakain ng maayos, kaya everyday ginagawa ko ang mga bagay na gusto niya ay hindi pa rin siya kumakain ng maayos. Gusto ko siyang puntahan para i-comfort siya, gusto kong maibsan ang stress niya, gusto ko siyang makasama at makausap at i-share lahat ng problema niya. Gusto ko siyang alagaan, gusto ko siyang pag-alitan sa hindi niya pag-aalaga sa sarili niya pero hindi ko kaya. Siguro nagiging selfish ako sa pag-iisip ko lang sa sarili ko, sa pag-iisip lang ng nararamdaman ko. Earth the Mommy, tawag ni Ryan na nagpatigil sa pag-iisip ko. Napatingin ako sa kanya, yeah. Tinampal niya ang noo niya, you always zone out in between of our conversation. Sorry, I was just, never mind what are you saying. I want to go for swimming. Swimming, ngayon, tumango siya. Napatingin ako sa orasan, Ryan 7 PM na. Hindi ito ang oras para mag-swimming. Please mommy, sa gabi mas maganda ang rooftop. Alam ko Ryan pero magkakasakit ka kapag nag-swimming ka ng ganitong oras. No I will not please mommy. Nag-puppy eyes siya. Napabuntong hininga ako, ang batang ito. Okay fine, but not too long. Nakangiti siyang tumango. Nagpalit ng damit, tumakbo si Ryan sa itaas, sigaw ko. Ryan ingat, at sumunod sa kanya. Pagkarating namin sa rooftop, naramdaman ko ang malamig na hangin. Nakadama ito ng ginhawa, huminga ako ng malalim. Tumalon si Ryan sa pool. Napangiti ako at umiling. Aalis na sana ako at uupo sa sofa nang may amahon mula sa ilalim ng tubig. Ang likod niya lang ang nakikita ko, pero sa tingin ko medyo malinaw na kung sino yun. I don't need to see his face to tell he was no other than Vrix Adams. Dahan-dahan siyang tumalikod saka hinilamos ang mukha gamit ang mga kamay. Ang mga kamay niya ay dumaan pa sa basang buhok. Naka-shirtless siya. This is the first time na nakita ko siyang shirtless. Hindi ko maiwasang tingnan ng Greek god na nasa harapan ko. Ang kanyang jawline ay perpekto, at ang kulay dagat na mga mata na iyon ay maaaring magpabilis ng aking puso sa isang sulyap lamang. Bumaba ang mga mata ko sa malapad niyang balikat, pagkatapos ay ang matipuno niyang mga braso. Bumaba ang inosenteng mata ko sa dibdib niya kaya napalunok ako. Ang abs niya, kahit hindi ko makita ng maayos pero sa nakikita ko, oh Jesus. Mukha kasing yummy ang abs niya. Dinilaan ko ang labi ko. Dad, na pumutol sa akin mula sa aking maruming pag-iisip. Napatingin ako kay Vrix, nakita ko ang signature smirk niya na nakaplaster sa mukha niya. I cleared my throat at umiwas ng tingin. Dad, you are here too. Yeah baby. Pagkatapos ay tinitigan ako ni Vrix at sinabing, thought it would help in relieving some stress. Wow Dad, we are gonna swim together. Tuwang-tuwang sabi ni Ryan. Lumalangoy mula sa kanyang gilid papunta kay Vrix. Bakit ba siya nakatingin sa akin? Bella wag kang tumingin sa kanya, umiwas ka. Akala ko mababaliw ka na sa hindi mo pakikipag-usap sa kanya, pero hindi mo talaga matatanggap yun. Inilibot ko ang paningin ko. Mommy you two come inside. Nanlaki ang mata ko. Umiling ako, I am good. Please mommy, it will be fun and you will not drown. Dad is here to save you. Nakita ko ang bahagyang ngisi sa kanyang mukha. Napakasama ng batang ito. No, hindi ka marunong lumangoy. Tanong ni Vrix na may pagtataka. Gusto nila akong pagtawanan, no? Hindi ko kaya at may mga taong hindi marunong lumangoy, hindi mo ako kailangang pagtawanan, sabi ko sa iritadong tono. Hindi kita pinagtatawanan, gusto sana kitang turuan. Yay, mommy problem solved, tuturuan ka ni dad ng swimming. Sabi ni Ryan sabay pulakpak ng kamay. Ano ang gagawin niya? Hell no, 2 linggo na akong umiiwas sa kanya at gusto niya akong mapalapit. No, there's no need for that. I am fine with my feet on the floor. Nagkatinginan si Vrix at Ryan sabay evil smirk. Anong balak nila? Something is coming for sure. Tumikhim si Ryan. Tapos isa pa.
Anong nangyayari, baby, okay ka lang? Tanong ko sa tonong nag-aalala. Yes tapos bumahing. I think so, at bumahing ulit. I'll just go back, bumahing ulit. See, I told you lalamigin ka, pero hindi ka nakikinig sa akin. Sorry, tapos bumahing ulit. Lumapit siya, pinatuyo ko ang buhok niya at pinunasan ng tuwalya ang katawan niya. Ibinalot ko ang tuwalya sa katawan niya. Bella, tumawag si Vrix. Lumingon ako para makita siya. Sabi niya ulit, would like to join. Ha? Naguguluhang tanong ko. Napangisi si Vrix. Ilang segundo lang ay tinulak ako mula sa likod at nahulog ako sa tubig. Pagkahulog ko pa lang sa tubig, hinawakan ni Vrix ang bewang ko at hinila ako patayo. Humawak ako sa balikat niya bilang suporta at pinulupot ko ang mga binti ko sa bewang niya. Nagsimula akong magpanik. Vrix, wag mo akong iwan please. Vrix, babagsak ako. Kung mahulog ako, malulunod ako. Kung gayon ang pagkalunod ay hahantong sa kawalan ng paghinga na magreresulta sa kamatayan. Oh sweet Jesus, huwag mo akong kunin, bata pa ako. Vrix please, don't you dare leave me. Nagsimulang tumawa si Ryan, napalingon ako sa kanya. Paglabas ko dito, 4 na donut ang ilalagay ko sa bibig mo. Tumawa si Liam at mas lalong tumawa si Ryan habang hawak ang tiyan. Mommy, you look so funny. Vrix please, wag mo akong iwan, sabi ko na may pagmamakaawa. Ayoko, trust me, tumango ako. Ngayon subukan mong ibaba ang iyong mga binti. Umiling ako, malulunod ako. You'll not, relax ka lang. Promise, takot kong tanong. Promise, now put your legs down and you'll find the floor. Hindi naman ganoon kalalim. Tumango ako, tumalon ulit si Ryan at sinabing, see, I am swimming. Kaya mo yan mommy, come on. Tinanggal ko ang mga binti ko sa bewang niya at ibinaba, nakahawak pa rin kay Vrix. Sa wakas ay dumampi na ang mga paa ko sa sahig. Napatingin ako kay Vrix na may maningning na mga mata at may ngiti sa labi. Pagkatapos ay kumalas ako sa pagkakahawak ko sa balikat niya at nagsimulang maglaro ng tubig, tumayo sa pwesto ko. Nakangiting tumingin sa akin si Vrix saka umiling. Pagkatapos ay sinabuyan ko ng tubig si Ryan na masayang ginagawa ang kanyang backstroke. Tapos tumingin siya sa akin ng nagtataka. Mommy. Itinikom ko ang aking dila, karma is a B. Napatigil ako nang mapansin kong nakatayo lang sa tabi ko si Vrix. Nagtaas ng kilay si Vrix para ipagpatuloy ko. Kinagat ko ang labi ko para pigilan ang sarili kong mapangiti. Saka sinabuyan ni Ryan ng tubig ang mukha ko. Pinandilatan ko siya ng masama. You better try to save yourself, little one. With that sinugod ko si Ryan. Well, of course not. After taking my second step, I lost my balance and again hinawakan ako ni Vrix sa bewang ko. It was really nice of Vrix na tulungan ako pero ang isip ko sa mga oras na ito ay puno ng kalokohan. Nagwisikan ako ng tubig sa mukha ni Vrix saka ako lumayo sa kanya at tumawa. Nagulat siya sa ginawa ko. Ngayon, you better save yourself, little one. Nanlaki ang mata ko. Oh no. I started moving back. Vrix, it was just for fun. Really? Sabi niya papalapit sa akin. Yeah, I didn't think at that time. You surely didn't, Vrix. Tumama ang likod ko sa dulong dingding ng pole. Sinamaan ako ng tingin ni Vrix. Hindi na siya lumingon bagkus ay, Ryan, it's enough for today, go to your room. Mommy will come a little later. Masunurin namang tumango si Ryan at lumabas ng pool. Pagkatapos ay pinatuyo niya ang sarili gamit ang tuwalya, pagkatapos ay nagsuot ng bathrobe at bumalik. Bumalik sa akin ang atensyon ni Vrix. Tumingin ako sa ibaba, nilagay niya ang 2 kamay sa magkabilang gilid ko. Sobrang lapit ng mukha niya sa akin. Kinagat ko ang labi ko. Tingnan mo ako, huling sabi niya dahilan para mapatingin ako agad sa kanya. Bakit mo ako iniiwasan? Naghanap ako ng matakasan pero wala akong makita, nakulong niya ako. I am not, nauutol kong sabi. What the hell is wrong with me? Bella, alam nating dalawa na nagsisinungaling ka. Kaya sabihin mo lang ang totoo. Tumingin ako sa ibaba, ay, wala akong maisip kaya tinakpan ko ang bibig ko. You what? Hindi ko pa rin siya nilingon. Huminga siya ng malalim, Bella, stop irritating me. It's fucking annoying. Napaatras ako nang sumigaw siya. Sorry. Lumayo siya sa akin, umigting ang panga niya. I didn't ask you to apologize. I asked you a simple question. I don't know. Nagsalubong ang kilay niya. Nagsimulang tumulo ang mga luha sa aking pisngi. Hindi ko alam, Vrix. Hindi ko alam kung bakit ko ginawa yun. I was trying my best to stop my tears pero patuloy lang sila sa pagbagsak. Hinawakan ni Vrix ang kamay ko at hinila ako palapit sa kanya. It took a minute to realize na nakayakap pala siya sa akin. Humigpit ang hawak niya sa akin, na parang ayaw niya akong pakawalan.
Nakapatong ang mga kamay ko sa dibdib niya. Nagulat ako nung una pero napapikit ako nang maramdaman ko ang init ng katawan niya sa katawan ko. So conclusion of the whole avoiding him part is that, I can't avoid him, mas lalo akong napalapit sa kanya. Don't avoid me Bella, please. Nababaliw na ako nitong 2 linggo. Ano? At naisip ko na hindi ito nakakaapekto sa kanya. Vrix, sabi ko at pilit na kumawala pero imbes na humiwalay ay mas lumakas ang pagkakahawak niya sa akin. Stay, just for some more time. Please. Huminto ako sa kakaisip at sumuko. Pwede ba kitang pagalitan? Tanong ko na nakapatong ang ulo ko sa dibdib niya na nakayakap sa kanya pabalik. Ngumisi siya at nagtanong, ano? Gusto kitang pagalitan? Nakikinig ako. Napangiti ako sa sarili ko. Nitong mga araw na ito ang bad mo talaga. Talaga, tumango ako. Hindi mo nakuha ng maayos ang pagkain mo, hindi mo magagawa yan palagi mong alagaan ang sarili mo. Hindi lahat ng bagay Vrix ang trabaho, mas mahalaga ang kalusugan mo. Humigpit ang hawak niya sa akin. I don't have to take care of myself. Bakit? Naguguluhang tanong ko na medyo nagalit sa sinabi niya. You are there to do that. To take care of me. I don't need to worry. Ngumiti ako. Tamang-tama ito sa pakiramdam. Bakit ang sarap sa pakiramdam? Vrix Adams, sinubukan kong pigilan ang sarili ko pero pinapahirapan mo ito, hindi ko na kaya, hindi ko kaya. At dito na po, nagtatapos ang part 15 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.